Ang aking sariling anak, si Maricar, tinawag akong kriminal, isang kidnapper, sa loob ng korte. 13 taon akong nag-alaga, nagpakahirap, tapos ito ang hiya na isinukli niya sa akin. Ako ang naging ilaw ng tahanan nila, nagtustos, nag-aruga. Siya? Walang pakialam. Bigla siyang bumalik, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa 7.5 milyon na mana ng kaniyang tiyo. Akala niya ako ay the pawn lang, hindi niya alam. May itinatago akong lihim na yaman, isang papel na magpapabago ng kasaysayan. Panahon na para bawiin ko ang aking dangal. At paniguraduhin na matututo sila ng leksyon tungkol sa pagiging walang utang na loob. Kung kayo ay nasaktan din ng sarili ninyong anak, kwentuhan mo ako! Saan kayo nanonood? Ang maso ng hukom ay tumama sa madilim na mesa na gawa sa kahoy at ang tunog ay umalingawngaw sa aking kalooban tulad ng isang eko ng lahat ng taon na nabuhay ako sa katahimikan. Narito ako, si Elena Eleanor Reyes, 67 taong gulang, nakaupo sa malamig na bulwagan ng hukuman na ito. Ang aking mga kamay na may kunot ay mahigpit na nakahawak sa isang dilaw na sobre na iningatan ko sa loob ng 13 taon. Napakalakas ng tibok ng puso ko, natatakot akong baka marinig ng lahat. Sa tapat ko ay ang aking anak na si Maricar, nakasuot ng eleganting damit at kasama ang kaniyang abogadong may pulang kurbata na nakaturo sa akin na para bang ako ay isang kriminal. Ang kaniyang mga mata ay nagniningas sa galit na hindi ko maintindihan o, marahil, ay naiintindihan ko ng lubos. Sa tabi niya, si Abogado Marco Santos ay nagre-repaso ng ilang papel na may kumpiyansa ng isang taong naniniwalang nasa panig nila ang katotohanan. Kagalang-galang na hukom, sabi ni Maricar, nanginginig ngunit matatag ang boses. Kinupkop ng aking ina ang aking mga anak sa loob ng 13 na taon nang wala ang aking pahintulot. Ito ay maituturing na parental kidnapping. Kailanman ay hindi ko siya pinahintulutang kunin sila. Ang kaniyang mga salita ay tumama na parang matatalim na balaraw. Pagdukot. Ang salitang iyon ay tumatagos sa aking dibdib at bumaon ng malalim kung saan ko inilalagay ang lahat ng aking sakit bilang isang ina. Lumingon ako at nakita ko ang aking 3 apo, si Arnel, 20, Emilita, 18, at Andrea, 16, na nakaupo sa ikatlong hanay. Ang kanilang mga mukha ay maputla, naguguluhan, na para bang nanonood sila ng isang pelikula na hindi nila maintindihan. Si Hukom Teodoro Manuel, isang lalaking may uban at pagod na mga mata, ay tumingin sa akin sa ibabaw ng kaniyang salamin. Ginang Reyes, ano ang masasabi mo sa mga paratang na ito? Ang aking mga daliri ay humigpit sa sobre. Sa loob ay naroon ang mga patunay ng isang katotohanan na iningatan ko sa loob ng maraming taon, pinoprotektahan ito tulad ng isang kayamanan o isang sugat na hindi gumagaling. Kagalang-galang na hukom, sabi ko, lumabas ang aking boses. Wala akong dinukot. Pinalaki ko lang ang mga batang iniwan ng aking anak sa aking pintuan. Iyan ay kasinungalingan, sigaw ni Maricar tumayo. Hindi ko sila kailanman inabandona. Nagkaroon ako ng mga problema sa kalusugan ng isip. Kailangan ko ng pansamantalang tulong. Pinakalma siya ng kaniyang abogado sa pamamagitan ng kumpas ng kamay. Kagalang-galang na hukom, ang aking kliyente ay naospital dahil sa matinding postpartum depression. Kailangan niya ng agarang medikal na paggamot. Sinamantala ni Ginang Reyes ang kahinaan na iyon upang kunin ang mga bata at ilayo sila sa kanilang tunay na ina. Nararamdaman kong napuno ang bulwagan ng hukuman ng mga bulong. Ang ilang tao sa audience ay tumango na para bang napagdesisyonan na nila kung sino ang biktima sa kwentong ito. Ngunit alam ko ang totoo. Nabuhay ako sa katotohanang iyon araw-araw sa loob ng 13 taon. Maagang umaga, lagnat, takdang aralin, at mga yakap kapag umiiyak sila, nagtatanong sa kanilang ina. Ginang Reyes, sabi ng hukom sa mas malambing na tono, naiintindihan ko na ang pag-aalaga sa iyong mga apo ay mahirap, ngunit kung humihingi ng kustodiya ang tunay na ina, nang may buong paggalang, kagalang-galang na hukom, putol ko, ang aking boses ay lumabas ng mas matatag kaysa sa inaasahan ko.
May mga bagay na kailangang malaman ang hukuman na ito bago gumawa ng anumang desisyon. Itinaas ko ang dilaw na sobre at hinawakan ito ng mataas. Isang simpleng kumpas, ngunit nakita kong lumaki ang mga mata ni Maricar na may tila takot. Dito, mayroon akong mga dokumento na ganap na magpapabago sa usapang ito. Sumandal ang hukom. Anong klaseng mga dokumento? Mga patunay ng tunay na nangyari, 13 taon na ang nakalipas. Patunay kung bakit narito ang aking anak ngayon. At hindi ito dahil sa pag-ibig ng ina. Bahagyang nanginginig ang boses ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang damdamin na hindi ko kayang pangalanan. Namutla si Maricar. Ma, huwag mo po sanang gawin ito. Ang alin, anak? Ang sabihin ang totoo? Umagol si Abogado Marco Santos. Kagalang-galang na hukom, sinusubukan ni Ginang Reyes na ilihis ang atensyon mula sa pangunahing isyu. Ang mga dokumento mula sa nakaraan ay hindi nagbabago sa katotohanan na ang aking kliyente ay may legal na karapatan sa kaniyang mga anak. Sa kabaligtaran, sabi ko, tumingin ng direkta sa mga mata ng aking anak. Ang mga dokumentong ito ang nagpapaliwanag kung bakit tayo narito ngayon. Ipinaliliwanag nito kung bakit pagkatapos ng 13 taon ng ganap na katahimikan, nang hindi pagpapadala ng kahit isang kusing para sa mga gastusin ng kaniyang mga anak, nang hindi man lang pagtawag sa Pasko, ang aking anak ay biglang lumitaw na may kasamang abogado. Ang katahimikan sa silid ay mabigat, tulad ng hangin bago ang bagyo. Naririnig ko ang tibok ng puso ko, ang kaluskos ng mga papel na kinakalikot ng nerbyoso ng abogado, ang humihingal na paghinga ng aking mga apo sa likuran ko. Tumingin sa akin nang mariin ang hukom. Ginang Reyes, ipinahihiwatig mo ba na may mga nakatagong motibo sa kasong ito? Hindi ako nagpapahiwatig ng anuman, kagalang-galang na hukom. Sinasabi ko na mayroon. Nagtagpo ang aming mga mata ni Maricar at nakita ko sa mga ito ang parehong ekspresyon niya noong bata pa siya nang nahuli ko siyang gumawa ng kalokohan. At lahat yon ay nakadokumento dito. Ma, bulong ni Maricar. Pakiusap, isipin mo ang ginagawa mo. Mayroon akong 13 taon para mag-isip, sagot ko. 13 taon ng walang tulog na gabi nang may lagnat si Arnel. 13 taon ng mga meeting sa eskwelahan kung saan ako lang ang miyembro ng pamilya na naroroon. 13 taon ng paghihintay sa isang tawag mula sa iyo na hindi dumating. Bahagyang tinapik ni Hukom Manuel ang kaniyang maso. Ginang Reyes, handa ka bang iharap ang mga dokumentong ito bilang ebidensya sa kasong ito? Tiningnan ko ang sobre sa aking mga kamay. Sa loob ay naroon ang mga liham na isinulat ni Maricar sa akin, ang mga litrato na iningatan ko, ang mga resibo na inipon ko, at mayroon pa. Isang bagay na hindi alam ng aking mga apo na hawak ko. Isang bagay na magpapabago sa lahat. Opo, kagalang-galang na hukom. Handa ako. Tumango ang hukom at nag-pause upang suriin ang kaniyang agenda. Napakahusay, Ginang Reyes, ngunit bago suriin ang mga dokumentong ito, gusto kong marinig ang iyong buong salaysay ng mga pangyayari. Sabihin mo sa amin kung ano ang nangyari, 13 taon na ang nakalipas. Ipinikit ko ang aking mga mata sandali at dinala ang sarili ko pabalik sa araw na iyon na nagpabago sa aking buhay magpakailanman. Ito ay isang Martes na umuulan noong Oktubre. Nasa maliit kong kusina ako naghahanda ng tsaa na chamomile upang pakalmahin ang aking mga nerbiyos pagkatapos ng appointment sa doktor kung saan nakumpirma na lumalala ang aking arthritis. Pagkatapos ay narinig ko ang katok sa pinto. Malapit na ang tanghali, nagsimula akong maramdaman na lumambot ang aking boses dahil sa alaala. Dumating si Maricar sa aking pinto kasama ang 3 bata. Si Arnel ay 7 taong gulang, si Emelita ay mibo, at si Andrea ay halos 3 taong gulang pa lang. Sila ay marumi, lukot ang kanilang mga damit, at ang mga bata ay umiiyak dahil sa gutom. Tumingin ako sa aking mga apo. Nagbigay sa akin si Arnel ng malungkot na ngiti na para bang naaalala ang mga bahagi ng araw na iyon. Ang mga mata ni Emelita ay malabo at si Andrea, ang aking munting andeng, ay yumakap sa sarili tulad ng ginawa niya noong bata pa siyang takot.
Pumasok ang aking anak sa bahay ko na parang bagyo. Patuloy ko. May dala siyang plastic bag na may ilan sa mga damit ng mga bata. Lahat ay magulo, walang malinis. Sinabi niya sa akin, "Ma, kailangan kitang papag-ingatan sila pansamantala. Ilang linggo lang ito hanggang sa maayos ko ang aking mga problema." Ibinaling ni Maricar ang kaniyang tingin. May ibinulong sa kaniyang tainga ang kaniyang abogado, ngunit hindi siya sumagot. Alam kong naaalala niya ang araw na iyon ng kasing linaw ng pagkaalala ko. Tinanong ko siya kung anong mga problema, kung kailangan niya ng tulong pinansyal, kung may nangyari sa ama ng mga bata, ngunit patuloy lang niyang inuulit na babalik siya kaagad. Nagbigay siya sa bawat isa sa kanila ng mabilis na halik at umalis. Tumakbo ang mga bata sa bintana, sumisigaw, "Mama, Mama." Ngunit nakasakay na siya sa isang taksi at umalis. Ang katahimikan sa silid ay ganap. Nararamdaman ko ang pagbagal ng paghinga ng mga tao, na para bang mayroon silang pinipigil. Nang gabing iyon, tinanong ako ni Arnel kung kailan babalik ang kaniyang mama. Sinabi ko sa kaniya na sa lalong madaling panahon. Umiyak si Andrea dahil gusto niya ang kaniyang teddy bear na naiwan sa bahay ni Maricar. Si Emelita, ang aking matamis na Emelita, ay tumulong sa akin na maghanda ng hapunan sa pamamagitan ng kaniyang maliliit na kamay na para bang naiintindihan niya na responsibilidad ko na ngayon na panatilihing magkasama ang lahat. Naputol ng kaunti ang boses ko at uminom ako ng tubig mula sa baso na inalok sa akin ng opisyal ng hukuman. Lumipas ang mga araw, pagkatapos ay mga linggo. Hindi ko alam kung saan nakatira si Maricar dahil lumipat siya. Wala akong telepono para tawagan siya. Nagtanong ang mga bata tungkol sa kanya araw-araw. Nagsimulang umihi sa kama si Arnel sa gabi. Tumigil sa pagsasalita si Emelita sa loob ng halos isang buwan at si Andrea, ang aking munting andeng, ay nagkaroon ng ubo na hindi nawawala. Pinanood ko si Maricar na gumalaw ng hindi komportable sa kaniyang upuan. Bahagyang nanginginig ang kaniyang mga kamay habang nilalaro ang isang singsing sa kaniyang daliri. Nagpasya akong ipasok sila sa eskwelahan malapit sa aming bahay. Kailangan ko ang kanilang mga dokumento, ang kanilang mga birth certificate. Pumunta ako sa dating tirahan ni Maricar at sinabi sa akin ng mga kapitbahay na umalis siya sa apartment nang hindi nagbabayad ng 3 buwang renta. Ibinigay sa akin ng may-ari ng bahay ang isang kahon ng mga bagay na naiwan ng aking anak, kasama na ang ilang papeles ng mga bata. Sumulat ng ilang tala si Hukom Manuel. Sinubukan mo bang iulat ang sitwasyon sa mga awtoridad? Kagalang-galang na hukom, inakala kong pansamantala lang iyon. Nagkaroon na si Maricar ng mga problema noon, ngunit hindi niya kailanman ganap na inabandona ang kaniyang mga anak. Naniwala akong babalik siya. Bukod pa rito, ano ang sasabihin ko? Na iniwan ng aking anak ang kaniyang mga anak sa akin at hindi na babalik? Sa sandaling iyon, walang krimen. Ito ay isang ina na nag-iwan ng kaniyang mga anak sa kanilang lola. Huminto ako at tumingin ng direkta kay Maricar. Ngunit lumipas ang mga buwan, pagkatapos ay mga taon. Nag-8 taong gulang si Arnel at nagtanong siya kung maaari niyang imbitahan ang kaniyang mama sa kaniyang party. Sinabi ko sa kaniya na susubukan naming hanapin siya. Nagsimulang mag-first grade si Emelita at nang tanungin ng guro tungkol sa kaniyang mga magulang, itinuro niya ako at sinabing, "Ito ang aking mama, si Eleanor." Nagbanta na tumulo ang mga luha, ngunit pinigilan ko ang mga ito. Hindi ito oras para umiyak. Ito ay oras para alalahanin. Dumami ang mga gastusin. Halos hindi na ako sapat ang aking pensyon para sa akin lang. At bigla, kailangan kong pakainin, damitan, at pag-aralin ang 3 bata. Ibinenta ko ang ilang alahas na naipon ko. Nagtrabaho ako sa paglilinis ng mga bahay tuwing weekend. Isang kapitbahay, si Elma Reyes, ang kapatid ko, ay tumulong sa akin sa pamamagitan ng pagbabantay sa mga bata kapag pumupunta ako sa trabaho. Ang hukom ay tumingin, narinig ang pangalang Reyes. "May kaugnayan ba sa akin?" "Siya ang aking kapatid, kagalang-galang na hukom," sagot ko. At maaari siyang magpatotoo tungkol sa lahat ng pinagdaanan namin sa mga unang taon na iyon. Nagpalitan ng nag-aalalang tingin si Maricar at ang kaniyang abogado.
Hindi nila ito inaasahan. Nang mag-5 taong gulang si Andrea, nagkaroon kami ng krisis. Nagkaroon siya ng pneumonia at kinailangan naming ipasok siya sa ospital. Humingi ang mga doktor ng health insurance, pahintulot ng magulang, mga dokumento na wala ako. Doon ako nagpasyang dumaan sa legal na proseso upang makakuha ng pansamantalang kustodiya ng mga bata. Lumakas ang boses ko. Kumuha ako ng abogado sa pamamagitan ng kaunting ipon na natira sa akin. Nagkakahalaga ito ng 45,000 na hindi ko naman talaga kayang bayaran, ngunit kinakailangan ito. Sinubukan ng abogado na hanapin si Maricar upang abisuhan siya tungkol sa proseso ng kustodiya. Naglathala kami ng mga abiso sa pahayagan tulad ng kinakailangan ng batas. Walang tumugon. Nakakuha ka ba ng legal na kustodiya? Tanong ng hukom. Opo, kagalang-galang na hukom. 10 taon na ang nakalipas, ang hukuman na ito mismo ang nagbigay sa akin ng legal na kustodiya sa aking 3 apo. Hawak ko ang lahat ng dokumento. Sa loob ng 3 taon, inatasan kami ng batas na patuloy na hanapin ang tunay na ina. Kailanman ay hindi siya nagpakita, hindi tumawag, hindi nagpadala ng kahit isang kusing. Tumayo nang bigla si Maricar. May sakit ako, may depression ako. Hindi ko sila kayang alagaan sa ganoong kalagayan. Pakiupo, utos ng hukom ng matatag. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Magpatuloy, Ginang Reyes. Lumaki ang mga bata sa akin. Nagtapos si Arnel ng high school ng may honors. Nanalo si Emelita sa mga poetry contest. Natuto si Andrea na maglaro ng gitara at bumuo ng isang banda sa eskwelahan. Nagpa-therapy sila nang kailangan nila. Dinala ko sila sa doktor para sa mga bakuna sa lahat ng kanilang school event. Ipinagdiwang ko ang bawat kaarawan, bawat tagumpay, bawat mahalagang sandali ng kanilang buhay. Tiningnan ko ang aking mga apo at nakita kong tumango si Arnel habang may luha sa kaniyang mga mata. Hindi ko sila kailanman sinungalingan tungkol sa kanilang ina. Palagi kong sinasabi sa kanila na mahal sila nito ngunit hindi niya sila kayang alagaan sa oras na iyon. Ipinakita ko sa kanila ang mga litrato niya noong mga sanggol pa sila. Inipon ko ang bawat guhit na ginawa nila para sa kanya, umaasang babalik siya. At wala silang naging kontak sa kanya sa lahat ng mga taong ito? Tanong ng hukom. Kahit minsan, kagalang-galang na hukom, hanggang 2 buwan na ang nakalipas nang lumitaw siya sa aking pinto kasama ang kaniyang abogado at isang demanda para sa kustodiya. Sumandalang hukom, 2 buwan? At ano ang nagbago pagkatapos ng 13 taon ng ganap na pagkawala? Bahagya akong ngumiti dahil narito na ang bahagi na ayaw malaman ni Maricar. Itinaas ko ang dilaw na sobre. Ang sagot na iyon, kagalang-galang na hukom, ay nasa mga dokumentong ito. Inabot ni Hukom Teodoro Manuel ang kaniyang kamay patungo sa akin. Ginang Reyes, pakiusap lumapit at iharap ang mga dokumento na binanggit mo. Tumayo ako ng dahan-dahan, nararamdaman ang pagreklamo ng aking mga tuhod dahil sa arthritis, ngunit ang aking determinasyon ay mas malakas kaysa sa anumang sakit sa katawan. Naglakad ako patungo sa stand na nakahawak ang dilaw na sobre sa aking dibdib. Naririnig ko ang nerbyosong pagkatok ng takong ni Maricar laban sa sahig na kahoy. Kagalang-galang na hukom, sabi ni Abogado Marco Santos, tumayo. Hinihiling ko na ang anumang dokumento na iharap ay suriin ng depensa bago tanggapin bilang ebidensya. Siyempre, sagot ng hukom. Ginang Reyes, ibigay ang mga dokumento sa clerk upang suriin ng parehong partido. Maingat kong binuksan ang sobre na para bang ito ay isang kaban ng kayamanan na pinrotektahan ko sa loob ng maraming taon. Bahagyang nanginginig ang aking mga daliri. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa damdamin na sa wakas ay lalabas na ang katotohanan. Sa loob ay naroon ang mga litrato, mga sulat kamay, mga resibo at ilang nakatuping papel na bumubuo sa puso ng kwentong ito. Magsimula tayo dito, sabi ko, kinuha ang isang pakete ng mga litrato na nakatali sa isang pulang laso. Ito ang mga litrato na kinuha ko noong araw na iniwan ni Maricar ang mga bata sa akin. Kinuha ng clerk ang mga litrato at ipinasa ang mga ito sa hukom na sinuri ang mga ito isa-isa.
Ang kaniyang ekspresyon ay unti-unting nagbago, naging mas seryoso. Ilarawan ang nakikita namin sa mga larawang ito, Ginang Reyes. Ang unang litrato ay nagpapakita kay Arnel na may marumi, punit na damit. Makikita mo na may mga butas ang kaniyang sapatos. Ang pangalawa ay si Emelita, na may mga bakas ng tuyong pagkain sa kaniyang mukha at magulo ang buhok. Ang pangatlo ay si Andrea, ang aking munting andeng, na nakasuot ng diaper na malinaw na hindi napalitan sa loob ng ilang oras. Tinakpan ni Maricar ang kaniyang mukha sa kaniyang mga kamay. May ibinulong sa kaniya ang kaniyang abogado, ngunit paulit-ulit siyang umiling. Kagalang-galang na hukom, patuloy ko. Kinuha ko ang mga litratong ito dahil gusto kong idokumento ang kalagayan kung paano dumating ang mga bata sa aking bahay. Hindi na may intensyon na gamitin ang mga ito laban sa kanya, kundi dahil pinayuhan ako ng isang nurse na kapitbahay na mahalaga na magtala ng lahat. Ipinasa ng hukom ang mga litrato sa abogado ni Maricar na mabilis na sinuri ang mga ito at ipinakita sa kaniyang kliyente. Nakita kong ipinikit ng mahigpit ng aking anak ang kaniyang mga mata na para bang sinusubukan niyang burahin ang mga alaalang iyon. Ngayon, sabi ko, kinuha ang pangalawang grupo ng mga dokumento. Ito ang mga liham na isinulat sa akin ni Maricar sa loob ng unang 7 na buwan pagkatapos iwan ng mga bata. Kinuha ng hukom ang mga liham at agad napansin ang sulat kamay. Ang mga ito ay isinulat ng sariling kamay ng iyong anak. Opo, kagalang-galang na hukom. Makikilala ko ang kaniyang sulat kamay kahit saan. Tiningnan ko si Maricar. Sabihin mo sa hukom kung ano ang sinabi ng mga liham na yon, anak. Nanatiling tahimik si Maricar, ngunit kinuha ng kaniyang abogado ang mga liham at nagsimulang basahin ang mga ito. Ang kaniyang ekspresyon ay biglang nagbago habang nagbabasa siya. Kagalang-galang na hukom, sabi ko sa malinaw na boses. Sa unang liham na may petsang 3 linggo pagkatapos niyang iwan ng mga bata, isinulat sa akin ni Maricar na nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Javier Domingo at lilipat sila sa ibang lungsod. Hiniling niya sa akin na alagaan pa ang mga bata ng kaunti dahil ang kaniyang bagong kasintahan ay ayaw ng agarang responsibilidad sa pamilya. Ang katahimikan sa silid ay napakalalim na maririnig mo ang pagbagsak ng isang karayom. Lahat ng mata ay nakatuon kay Maricar na nagsimulang umiyak ng tahimik. Sa pangalawang liham, patuloy ko, ipinagbigay alam niya sa akin na siya ay nagdadalang tao sa anak ni Javier at hindi siya makakabalik para sa mga bata dahil nagbanta si Javier na iiwan siya kung magdadala siya ng mga pasanin mula sa nakaraan sa kanilang bagong buhay. Buntis? Tanong ng hukom nang may pagtataka. Opo, kagalang-galang na hukom. Nagkaroon ang aking anak ng isa pang anak kay Javier Domingo, isang lalaki na ngayon ay 12 taong gulang at nakatira sa kanila. Isang anak na kaya niyang palakihin dahil ito ay kumbinyente para sa kaniyang bagong relasyon. Nagpalitan ng tingin sina Arnel, Emelita at Andrea na may pagkabigla mula sa kanilang mga upuan. Ang impormasyon na ito ay bago sa kanila. Hindi ko kailanman sinabi sa kanila na mayroon silang mas batang kapatid dahil ayaw ko silang saktan ng higit pa kaysa sa nasaktan na sila. Sa pangatlong liham, tumigas ang boses ko. Hiniling sa akin ni Maricar na pirmahan ang ilang papeles na opisyal na tumatanggi sa anumang pag-angkin sa kaniya upang makapagsimula siya ng isang bagong buhay nang walang legal na komplikasyon. Nag-alok siya sa akin ng 25,000 para sa mga gastusin ko sa kaniyang mga anak hanggang sa puntong iyon. Namutla si Abogado Marco Santos. Ang impormasyon na ito ay malinaw na hindi bahagi ng bersyon na sinabi sa kaniya ng kaniyang kliyente. At pinirmahan mo ba ang mga papel na iyon? Tanong ng hukom. Hindi, kagalang-galang na hukom. Sumulat ako pabalik sa kaniya na sinasabing ayaw ko ang kaniyang pera, ngunit kung talagang gusto niyang mawala sa aming buhay, dapat gawin niya ito ng ganap. Sinabi ko sa kaniya na huwag na kaming kontakin muli hanggang sa handa na talaga siyang maging isang ina. Kumuha ako ng isa pang dokumento mula sa sobre. Ito ang kaniyang tugon sa aking liham. Ang huling komunikasyon namin sa loob ng 13 taon. Binasa ng hukom ang dokumento at kapansin-pansing tumigas ang kaniyang ekspresyon.
Ginang Reyes, maari mo bang basahin ng malakas kung ano ang sinasabi ng liham na ito? Kinuha ko ang papel nang nanginginig ang mga kamay. Ngunit ang aking boses ay lumabas ng matatag at malinaw. Ma, ayos lang. Hindi na kita guguluhin pa. Alagaan mo ng mabuti ang mga bata dahil may sarili na akong pamilya ngayon. Kung may magtatanong, sabihin mo na lang na kinailangan nilang lumayo dahil sa trabaho. Ayaw ko na silang magdusa pa. Lubos na gumagalang, Maricar. Dumaloy ang mga luha sa pisngi ng aking mga apo. Tumayo si Arnel mula sa kaniyang upuan na para bang lalapit sa akin. Ngunit pinigilan siya ni Emelita, hinawakan ang kaniyang braso. Kagalang-galang na hukom, sabi ko, itinatabi ang liham. Sa loob ng 13 na taon, iginalang ko ang desisyong iyon. Hindi ko kailanman hinanap ang aking anak. Hindi ko kailanman sinubukan na makipag-ugnayan sa kaniya. Pinalaki ko ang kaniyang mga anak nang may pagmamahal. Sa kaunting resources na mayroon ako, umaasang balang araw ay magiging matanda siya at babalik para sa tamang dahilan. At bakit sa tingin mo ay bumalik siya ngayon? Tanong ng hukom. Ngumiti ako ng malungkot habang kinukuha ang huling dokumento mula sa sobre. Dahil 3 buwan na ang nakalipas, kagalang-galang na hukom, ang aking kapatid na si Arthur Vance, ang tiyuhin ni Maricar na nakatira sa Texas at walang mga anak, ay namatay. Sumandalang hukom na may panibagong interes. At ano ang kinalaman niyan sa kasong ito? Ang aking kapatid, kagalang-galang na hukom, ay nag-iwan ng malaking mana na aabot sa $2.5 milyon, 2,500,000 piso, para sa bawat isa kina Arnel, Emelita at Andrea. Umiyak ng malakas si Maricar at tila iniisip ng kaniyang abogado na iwanan na ang kaso. Ngunit ang mana, patuloy ko sa matatag na boses, ay maaari lamang kunin ng mga bata kung sila ay nasa kustudiya ng isang direktang kamag-anak. Ibig sabihin ay ang kanilang ina o ang kanilang lola. At ako, bilang kanilang kasalukuyang legal na tagapangalaga, ay sinimula na ang mga pamamaraan para maabot nila ang pera na yon kapag sila ay umabot na sa hustong edad. Tiningnan ako ng hukom ng mariin. Ipinapahiwatig mo ba na si Ginang Maricar Reyes ay bumalik lamang upang makuha ang mana ng kaniyang mga anak? Kinuha ko ang panghuling papel mula sa sobre. Ito ay isang kopya ng isang legal na dokumento na mahirap makuha. Kagalang-galang na hukom, ito ay isang pribadong ulat na ipinagawa ko tungkol sa mga aktibidad ng aking anak sa mga nagdaang buwan. Ipinapakita nito na eksaktong 2.5 buwan na ang nakalipas. Kumuha siya ng serbisyo ni Abogado Marco Santos at nagsimulang mag-imbestiga tungkol sa mana ng aking kapatid. Biglang tumayo ang abogado ni Maricar. Pagrereklamo, ang investigasyon na iyon ay pribado at ilegal. Ganap na legal, kalmado kong sagot. Kumuha ako ng isang lisensyadong pribadong investigador pagkatapos na biglang lumitaw ang aking anak sa aking pinto na may mga banta sa batas. May karapatan akong protektahan ang aking mga apo. Tinapik ng hukom ang kaniyang maso. Ayusin ang korte. Tiningnan niya ako ng may ekspresyon na pinaghalong respeto at kuryosidad. Ginang Reyes, mayroon pa bang ibang bagay sa sobre na iyan na dapat malaman ng hukuman? Tiningnan ko ang sobre na ngayon ay tila mas magaan, ngunit alam kong hawak pa rin nito ang pinakamahalagang sekreto sa lahat. Opo, kagalang-galang na hukom, mayroon pa, isang bagay na hindi pa alam ng aking mga apo. Inayos ni Hukom Teodoro Manuel ang kaniyang salamin at tumingin sa akin nang may tindi na hindi niya ipinakita noon. Ginang Reyes, ano pa ang nilalaman ng sobre na iyan na itinuturing mong may kaugnayan sa kasong ito? Hinanap ng aking mga daliri ang huling dokumento na nakatago sa ilalim ng dilaw na sobre. Ito ay isang papel na nakatupi ng maraming beses, naninilaw na dahil sa oras, ngunit naglalaman ng pinakamahahalagang salita ng kwentong ito. Gayunpaman, bago ko ito ibunyag, alam kong may isang bagay akong kailangang gawin. Kagalang-galang na hukom, bago ipakita ang huling dokumento na ito, nais kong marinig ng direkta ang aking mga apo. Naniniwala ako na makatarungan lamang na ipahayag nila ang kanilang sariling opinyon tungkol sa sitwasyong ito. Umupo si Maricar sa kaniyang upuan na may pag-asa sa kaniyang mga mata.
Mabilis na tumango ang kaniyang abogado, si Marco Santos. Kagalang-galang na hukom, sumasang-ayon ang aking kliyente. May karapatan ang mga menor de edad na ipahayag ang kanilang mga kagustuhan. Pinag-aralan ng hukom ang kahilingan. Napakahusay, Arnel Reyes. Pakiusap lumapit sa stand. Dahan-dahang tumayo ang aking panganay na apo. Sa edad na 20, si Arnel ay isang matangkad, payat na binata na may matatalinong mata ng kaniyang lolo at ang pagiging sensitibo na minana niya sa aming pamilya. Naglakad siya patungo sa stand na may sinusukat na mga hakbang na para bang ang bawat galaw ay nangangailangan ng may malay na desisyon. "Arnel!" sabi ng hukom sa isang magalang na boses, "naiintindihan ko na ang sitwasyong ito ay napakahirap para sa iyo. Gusto kong malaman mo na maaari kang magsalita ng malaya. Naaalala mo ba ang iyong tunay na ina?" Lumunok si Arnel at tumingin ng sandali kay Maricar bago sumagot. "Opo, kagalang-galang na hukom. Mayroon akong malabong mga alaala. Naalala ko na may maraming kalituhan sa bahay. Naalala ko na kung minsan ay walang pagkain at lilitaw ang aking Lola Eleanor na may mga bag mula sa grocery store. Naalala ko ang araw na dumating kami sa kaniyang bahay at pinaliguan niya kami. Binigyan kami ng malilinis na damit at ipinagluto kami ng sabaw ng manok. At ano ang nararamdaman mo tungkol sa pagkawala ng iyong ina sa loob ng mga taong ito?" Ipinikit ni Arnel ang kaniyang mga mata sandali. Kagalang-galang na hukom, sa loob ng mahabang panahon, nagalit ako. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi bumalik ang aking mama. Ang aking mga kaibigan sa eskwelahan ay may mga magulang na sumusundo sa kanila, na pumupunta sa kanilang mga laro ng soccer, na tumutulong sa kanila sa takdang aralin. Mayroon akong Lola Eleanor na nagtatrabaho sa 2 trabaho upang itaguyod kami at hindi pa rin kailanman lumiban sa isang school meeting. Pinanood ko si Maricar na umiyak ng tahimik, ngunit nagpatuloy si Arnel nang may pagkamaygulang na pumunit sa aking puso. Nang mag-15 taong gulang ako, tumigil ako sa pagiging galit. Naintindihan ko na isinakripisyo ng aking lola ang kaniyang kapayapaan ng isip, ang kaniyang kalusugan, at ang kaniyang ipon para sa amin. Naintindihan ko na wala siyang obligasyon na palakihin kami, ngunit ginawa niya ito dahil mahal niya kami. At ngayon na bumalik ang iyong tunay na ina na humihiling ng kustodiya, ano ang nararamdaman mo? Tumingin ng direkta si Arnel kay Maricar. "Ma, kung maaari kitang tawagin niyan, masaya akong malaman na mabuti ang kalagayan mo. Masaya akong malaman na nalampasan mo ang iyong mga problema, ngunit hindi ako maaaring magpanggap na hindi nangyari ang 13 taong ito. Hindi ako maaaring magpanggap na hindi masakit malaman na bumuo ka ng isa pang pamilya habang lumaki kami na nagtatanong kung ano ang nagawa naming mali." Ang katahimikan sa silid ay ganap. Umiyak ng malakas si Maricar. "Saan mo gustong manirahan, Arnel?" tanong ng hukom. Kagalang-galang na hukom, nasa hustong gulang na ako. Maaari akong gumawa ng sarili kong desisyon, ngunit kung ang aking sagot ay makakatulong na protektahan ang aking mga nakababatang kapatid, kung gayon ang sagot ay malinaw. Gusto kong manatili sa aking Lola Eleanor. Siya ang nagpalaki sa amin, ang nagmamahal sa amin nang walang pasubali, ang hindi kailanman nag-abandona sa amin. Bumalik si Arnel sa kaniyang upuan at tinawag ng hukom si Emilita. Naglakad ang aking 18 taong gulang na apo sa stand na may kagandahang loob na palaging nagpapakilala sa kaniya, ngunit nakikita ko ang tensyon sa kaniyang mga balikat. "Emilita, nasa hustong gulang ka na rin. Ano ang iyong pananaw sa sitwasyong ito?" Huminga ng malalim si Emilita bago magsalita. Kagalang-galang na hukom, mayroon akong mas malinaw na mga alaala kaysa kay Arnel dahil mas matanda ako nang dumating kami upang manirahan sa aking lola. Naaalala ko na ang aking tunay na mama ay umiiyak ng madalas. Naaalala ko na kung minsan ay nananatili siya sa kama buong araw at kailangan naming alagaan ang aming sarili. Sumigaw si Maricar mula sa kaniyang upuan. "May sakit ako, may postpartum depression ako." Pinatahimik siya ng hukom sa isang mahigpit na tingin. "Pakiusap, hayaan ang binibini na makatapos." Nagpatuloy si Emilita. "Naiintindihan ko na may sakit ka, ma, ngunit naaalala ko rin ang araw na dumating kami sa bahay ni Lola Eleanor.
Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may nagtanong sa amin kung kumain na kami. May nagbasa sa amin ng mga kwento bago matulog. May nagsabi sa amin na magiging maayos ang lahat. Tumulo ang luha sa aking pisngi habang pinapakinggan ko ang mga salita ng aking apo. Dinala kami ni Lola Eleanor sa psychologist nang magkaroon kami ng mga nightmare. Ipinasok niya kami sa mga extracurricular activity upang hindi kami makaramdam na iba sa ibang mga bata. Nang mag-14 taong gulang ako at na-diagnose ng juvenile diabetes, natuto siya tungkol sa nutrisyon, tungkol sa pagsukat ng glucose, tungkol sa lahat ng kailangan niya upang alagaan ako. Nagtala ang hukom habang nagsasalita si Emelita. At tungkol sa pananatili sa iyong tunay na ina o sa iyong lola? Kagalang-galang na hukom, ang aking tunay na mama ay isang estranghero sa akin. Alam kong nagbabahagi siya ng aking dugo, ngunit ibinahagi ng aking Lola Eleanor ang aking pagkabata, ang aking pagdadalaga, ang aking mga takot, at ang aking mga pangarap. Ang desisyon ay madali. Gusto kong manatili sa aking lola, nagpatuloy si Emelita. Naintindihan ko na may sakit ka, ma, ngunit naaalala ko rin ang araw na dumating kami sa bahay ni Lola Eleanor. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may nagtanong sa amin kung kumain na kami. May nagbasa sa amin ng mga kwento bago matulog. May nagsabi sa amin na magiging maayos ang lahat. Tumulo ang luha sa aking pisngi habang pinapakinggan ko ang mga salita ng aking apo. Dinala kami ni Lola Eleanor sa psychologist nang magkaroon kami ng mga nightmare. Ipinasok niya kami sa mga extracurricular activity upang hindi kami makaramdam na iba sa ibang mga bata. Nang mag-14 taong gulang ako at na-diagnose ng juvenile diabetes, natuto siya tungkol sa nutrisyon, tungkol sa pagsukat ng glucose, tungkol sa lahat ng kailangan niya upang alagaan ako. Nagtala ang hukom habang nagsasalita si Emelita, at tungkol sa pananatili sa iyong tunay na ina o sa iyong lola. Kagalang-galang na hukom, ang aking tunay na mama ay isang estranghero sa akin. Alam kong nagbabahagi siya ng aking dugo, ngunit ibinahagi ng aking Lola Eleanor ang aking pagkabata, ang aking pagdadalaga, ang aking mga takot, at ang aking mga pangarap. Ang desisyon ay madali. Gusto kong manatili sa aking lola. Sa wakas, tinawag ng hukom si Andrea. Ang aking bunsong apo, 16, ay lumapit sa stand na may determinasyon na palaging nagpapakilala sa kaniya. Siya ang pinakamalapit sa akin sa pisikal, ngunit mayroon siyang mapaghimagsik na espiritu na nagpapaalala sa akin kay Maricar noong bata pa siya. Andrea, menor de edad ka, ngunit napakahalaga ng iyong opinyon sa hukuman. Ano ang naaalala mo tungkol sa iyong buhay bago ka dumating upang manirahan sa iyong lola? Tiningnan ni Andrea si Maricar na may ekspresyon na hindi ko mabasa. Kagalang-galang na hukom, napakabata ko, ngunit naaalala ko ang mga bagay. Naaalala ko ang gutom, naaalala ko ang pag-iyak at walang dumarating. Naaalala ko ang amoy ng bahay kung saan kami nakatira, isang amoy ng kalungkutan at pag-abandona. Natiklop si Maricar sa sarili na para bang ang mga salita ng kaniyang bunsong anak ay pisikal na mga suntok. Ngunit naaalala ko rin, patuloy ni Andrea, ang unang araw sa bahay ni Lola Eleanor. Naaalala ko na binigyan niya ako ng mainit na paligo at sinuotan ako ng malinis na pajama na mabango ng fabric softener. Naaalala ko na gumawa siya ng mainit na gatas na may pulot para sa akin bago matulog at kinantahan ako ng isang lullaby. Gusto mo bang makilala pa ang iyong tunay na ina? Tanong ng hukom. Nag-isip si Andrea sandali. Kagalang-galang na hukom, hindi ako magsisinungaling. Nagtataka ako na makilala ang babae na nagbigay sa akin ng buhay, ngunit natatakot din ako. Natatakot na umalis siya ulit. Natatakot na ang kaniyang mga pangako ay tulad ng mga ginawa niya 13 taon na ang nakalipas. At saan mo nararamdaman ang pinakaligtas? Sa aking Lola Eleanor, kagalang-galang na hukom, hindi niya ako kailanman binigo. Hindi siya kailanman nagsinungaling sa akin. Nang tanungin ko siya kung bakit umalis ang aking mama, hindi siya gumawa ng magagandang kwento. Sinabi niya sa akin ang totoo, na kung minsan ang mga matatanda ay gumagawa ng mahihirap na desisyon at mahal niya ako ng sapat upang manatili.
Bumalik si Andrea sa kaniyang upuan at muling kinausap ako ng hukom. Ginang Reyes, napakalinaw ng iyong mga apo sa kanilang mga kagustuhan. Mayroon pa bang ibang bagay na dapat malaman ng hukuman bago gumawa ng desisyon? Tiningnan ko ang dilaw na sobre sa aking mga kamay at pagkatapos ay tiningnan ko ang aking 3 apo. Sila ay matapang sa pagsasabi ng kanilang katotohanan. Ngayon ay turn ko na para maging matapang sa akin. Opo, kagalang-galang na hukom. Mayroon pa. Isang bagay na ganap na magpapabago sa pananaw ng kasong ito. Kinuha ko ang huling dokumento mula sa sobre. Ito ay isang papel na natupi at nabuklat ko ng maraming beses kaya permanente na ang mga linya ng tupi. Ito ay isang dokumento na natagpuan ko 2 taon na ang nakalipas sa mga bagay na inabandona ni Maricar sa kanyang apartment. Isang dokumento na isinulat at pinirmahan niya mismo. Namutla si Maricar na parang multo. Sumandal sa kaniya ang kaniyang abogado, ngunit paulit-ulit na umiling ang aking anak. Anong klaseng dokumento, Ginang Reyes? Isang voluntaryong pagtalikod sa mga karapatan ng magulang, kagalang-galang na hukom na isinulat ng sariling kamay ng aking anak, pinirmahan at may petsang 3 araw pagkatapos niyang iwan ang mga bata sa akin. Tumayo nang bigla si Hukom Teodoro Manuel, ang kaniyang ekspresyon ay nagbago mula sa propesyonal na kuryosidad patungo sa ganap na pagkabigla. Isang voluntaryong pagtalikod sa mga karapatan ng magulang. Ginang Reyes, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Ganap na sigurado, kagalang-galang na hukom. Iniabot ko ang dokumento patungo sa court clerk. Ang papel na ito ay nasa mga bagay na inabandona ni Maricar sa kaniyang apartment. Ibinigay ito sa akin ng may-ari ng bahay kasama ang mga litrato at iba pang personal na dokumento na naiwan ng aking anak. Nadapa si Maricar sa kaniyang upuan na para bang hihimatayin. Kinuha ng kaniyang abogado, si Marco Santos, ang dokumento ng nanginginig ang mga kamay at nawala ang lahat ng kulay sa kaniyang mukha habang binabasa niya ito. Hindi ito maaaring maging totoo, bulong niya. Basahin ng malakas. Pakiusap, utos ng hukom. Umubo ang abogado at nagsimulang magbasa sa isang nanlalambot na boses. Ako, si Maricar Reyes, 26 taong gulang, ay voluntaryong tinatalikdan ang lahat ng aking karapatan bilang ina ni na Arnel Reyes, 7 taong gulang, Emelita Reyes, 5 taong gulang, at Andrea Reyes, 3 taong gulang. Kinikilala ko na wala akong kakayahang emosyonal, pang-ekonomiya, o psikolohikal upang palakihin sila ng sapat. Ang katahimikan sa silid ay napakalalim na maririnig mo ang humihinga ng magulo ng lahat ng naroroon. Nagtinginan ang aking mga apo na may ekspresyon ng kalituhan at sakit. Magpatuloy, sabi ng hukom sa isang malubhang boses. Lubos kong pinahihintulutan ng aking ina, si Eleanor Reyes, na gumawa ng lahat ng legal, medikal at pang-edukasyon na desisyon na may kaugnayan sa aking mga anak. Tinatalikdan ko ang anumang karapatan na bisitahin sila, kontakin sila o angkinin sila sa hinaharap. Ang desisyong ito ay pinal at hindi mababawi. Pinirmahan ni Maricar Reyes, may petsang Oktubre 15, 2011. Sumabog si Maricar sa histerikal na pag-iyak. Nabaliw ako. Hindi ko alam ang isinusulat ko. May sakit ako sa isip. Paulit-ulit na tinapik ng hukom ang kaniyang maso. Ayusin ang korte. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ginang Reyes, mayroon ka bang mga saksi na voluntaryong isinulat ang dokumentong ito ng iyong anak? Opo, kagalang-galang na hukom. Ang may-ari ng bahay ng gusali kung saan nakatira si Maricar, si Aling Paula, ay maaaring magpatotoo na humingi sa kaniya ang aking anak ng papel at panulat upang sumulat ng isang mahalagang liham 3 araw pagkatapos iwan ang mga bata. Maaari rin niyang kumpirmahin na may malay at maayos si Maricar sa mga araw na iyon. Bumabaling si Abogado Marco Santos nang apurahan sa kaniyang kliyente. Ngunit patuloy na umiiyak si Maricar nang hindi makontrol. Bukod pa rito, patuloy ko, may isa pang bagay na dapat malaman ng hukuman, isang bagay na natuklasan ko lamang 2 linggo na ang nakalipas na nagpapaliwanag kung bakit bumalik ang aking anak eksaktong ngayon. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin.
Nararamdaman kong tumitindi ang tensyon sa silid. Kagalang-galang na hukom, kumuha ako ng pribadong investigador, hindi lamang upang malaman ang mga kamakailang galaw ng aking anak, kundi upang lubos na maunawaan ang kaniyang kasalukuyang sitwasyon. Ang natuklasan namin ay nagbubunyag. Kumuha ako ng isang maliit na folder mula sa aking purse. Si Maricar at ang kaniyang kasintahan na si Javier Domingo ay nahaharap sa isang matinding krisis pinansyal. At 6 na buwan na ang nakalipas, nawalan ng trabaho si Javier. 4 na buwan na ang nakalipas, nakatanggap sila ng abiso ng pagpapaalis mula sa kanilang tahanan. 3 buwan na ang nakalipas, eksaktong nang malaman nila ang tungkol sa mana ng aking kapatid, sinimulan nila ang mga pamamaraan upang makakuha ng kustodiya sa aking mga apo. Sa wakas, tinawag ng hukom si Andrea. Ang aking bunsong apo, 16, ay lumapit sa stand na may determinasyon na palaging nagpapakilala sa kaniya. Siya ang pinakamalapit sa akin sa pisikal, ngunit mayroon siyang mapaghimagsik na espiritu na nagpapaalala sa akin kay Maricar noong bata pa siya. Andrea, menor de edad ka, ngunit napakahalaga ng iyong opinyon sa hukuman. Ano ang naaalala mo tungkol sa iyong buhay bago ka dumating upang manirahan sa iyong lola? Tiningnan ni Andrea si Maricar na may ekspresyon na hindi ko mabasa. Kagalang-galang na hukom, napakabata ko, ngunit naaalala ko ang mga bagay. Naaalala ko ang gutom, naaalala ko ang pagiyak at walang dumarating. Naaalala ko ang amoy ng bahay kung saan kami nakatira, isang amoy ng kalungkutan at pag-abandona. Natiklop si Maricar sa sarili na para bang ang mga salita ng kaniyang bunsong anak ay pisikal na mga suntok. Ngunit naaalala ko rin, patuloy ni Andrea, ang unang araw sa bahay ni Lola Eleanor. Naaalala ko na binigyan niya ako ng mainit na paligo at sinuotan ako ng malinis na pajama na mabango ng fabric softener. Naaalala ko na gumawa siya ng mainit na gatas na may pulot para sa akin bago matulog at kinantahan ako ng isang lullaby. Gusto mo bang makilala pa ang iyong tunay na ina? Tanong ng hukom. Nag-isip si Andrea sandali. Kagalang-galang na hukom, hindi ako magsisinungaling. Nagtataka ako na makilala ang babae na nagbigay sa akin ng buhay, ngunit natatakot din ako. Natatakot na umalis siya ulit. Natatakot na ang kaniyang mga pangako ay tulad ng mga ginawa niya, 13 taon na ang nakalipas. At saan mo nararamdaman ang pinakaligtas? Sa aking Lola Eleanor, kagalang-galang na hukom, hindi niya ako kailanman binigo, hindi siya kailanman nagsinungaling sa akin. Nang tanungin ko siya kung bakit umalis ang aking mama, hindi siya gumawa ng magagandang kwento. Sinabi niya sa akin ang totoo na kung minsan ang mga matatanda ay gumagawa ng mahihirap na desisyon at mahal niya ako ng sapat upang manatili. Bumalik si Andrea sa kaniyang upuan at muling kinausap ako ng hukom. Ginang Reyes, napakalinaw ng iyong mga apo sa kanilang mga kagustuhan. Mayroon pa bang ibang bagay na dapat malaman ng hukuman bago gumawa ng desisyon? Tiningnan ko ang dilaw na sobre sa aking mga kamay at pagkatapos ay tiningnan ko ang aking 3 apo. Sila ay matapang sa pagsasabi ng kanilang katotohanan. Ngayon ay turn ko na para maging matapang sa akin. Opo, kagalang-galang na hukom. Mayroon pa. Isang bagay na ganap na magpapabago sa pananaw ng kasong ito. Kinuha ko ang huling dokumento mula sa sobre. Ito ay isang papel na natupi at nabuklat ko ng maraming beses kaya permanente na ang mga linya ng tupi. Ito ay isang dokumento na natagpuan ko 2 taon na ang nakalipas sa mga bagay na inabandona ni Maricar sa kanyang apartment. Isang dokumento na isinulat at pinirmahan niya mismo. Namutla si Maricar na parang multo. Sumandal sa kaniya ang kaniyang abogado, ngunit paulit-ulit na umiling ang aking anak. Anong klaseng dokumento, Ginang Reyes? Isang voluntaryong pagtalikod sa mga karapatan ng magulang, kagalang-galang na hukom na isinulat ng sariling kamay ng aking anak. Pinirmahan at may petsang 3 araw pagkatapos niyang iwan ang mga bata sa akin. Tumayo ng bigla si Hukom Teodoro Manuel. Ang kaniyang ekspresyon ay nagbago mula sa propesyonal na kuryosidad patungo sa ganap na pagkabigla. Isang voluntaryong pagtalikod sa mga karapatan ng magulang. Ginang Reyes, sigurado ka ba sa sinasabi mo?
Ganap na sigurado kagalang-galang na hukom. Iniabot ko ang dokumento patungo sa court clerk. Ang papel na ito ay nasa mga bagay na inabandona ni Maricar sa kaniyang apartment. Ibinigay ito sa akin ng may-ari ng bahay kasama ang mga litrato at iba pang personal na dokumento na naiwan ng aking anak. Nadapa si Maricar sa kaniyang upuan na para bang hihimatayin. Kinuha ng kaniyang abogado, si Marco Santos, ang dokumento nang nanginginig ang mga kamay at nawala ang lahat ng kulay sa kaniyang mukha habang binabasa niya ito. Hindi ito maaaring maging totoo, bulong niya. Basahin ng malakas, pakiusap, utos ng hukom. Umubo ang abogado at nagsimulang magbasa sa isang nanlalambot na boses. Ako, si Maricar Reyes, 26 taong gulang, ay voluntaryong tinatalikdan ang lahat ng aking karapatan bilang ina ni na Arnel Reyes, 7 taong gulang, Emilita Reyes, 5 taong gulang, at Andrea Reyes, 3 taong gulang. Kinikilala ko na wala akong kakayahang emosyonal, pang-ekonomiya, o psikolohikal upang palakihin sila ng sapat. Ang katahimikan sa silid ay napakalalim na maririnig mo ang humihinga ng magulo ng lahat ng naroroon. Nagtinginan ang aking mga apo na may ekspresyon ng kalituhan at sakit. Magpatuloy, sabi ng hukom sa isang malubhang boses. Lubos kong pinahihintulutan ang aking ina, si Eleanor Reyes, na gumawa ng lahat ng legal, medikal at pang-edukasyon na desisyon na may kaugnayan sa aking mga anak. Tinatalikdan ko ang anumang karapatan na bisitahin sila, kontakin sila o angkinin sila sa hinaharap. Ang desisyong ito ay pinal at hindi mababawi. Pinirmahan ni Maricar Reyes, may petsang Octubre 15, 2011. Sumabog si Maricar sa histerikal na pag-iyak. Nabaliw ako, hindi ko alam ang isinusulat ko. May sakit ako sa isip? Paulit-ulit na tinapik ng hukom ang kaniyang maso. Ayusin ang korte. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ginang Reyes, mayroon ka bang mga saksi na voluntaryong isinulat ang dokumentong ito ng iyong anak? Opo, kagalang-galang na hukom. Ang may-ari ng bahay ng gusali kung saan nakatira si Maricar, si Aling Paula, ay maaaring magpatotoo na humingi sa kaniya ang aking anak ng papel at panulat upang sumulat ng isang mahalagang liham 3 araw pagkatapos iwan ng mga bata. Maaari rin niyang kumpirmahin na may malay at maayos si Maricar sa mga araw na iyon. Bumabaling si Abogado Marco Santos nang apurahan sa kaniyang kliyente, ngunit patuloy na umiiyak si Maricar nang hindi makontrol. Bukod pa rito, patuloy ko, may isa pang bagay na dapat malaman ng hukuman. Isang bagay na natuklasan ko lamang 2 linggo na ang nakalipas na nagpapaliwanag kung bakit bumalik ang aking anak eksaktong ngayon. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Nararamdaman kong tumitindi ang tensyon sa silid. Kagalang-galang na hukom, kumuha ako ng pribadong investigador hindi lamang upang malaman ang mga kamakailang galaw ng aking anak, kundi upang lubos na maunawaan ang kaniyang kasalukuyang sitwasyon. Ang natuklasan namin ay nagbubunyag. Kumuha ako ng isang maliit na folder mula sa aking purse. Si Maricar at ang kaniyang kasintahan na si Javier Domingo ay nahaharap sa isang matinding krisis pinansyal. X na buwan na ang nakalipas, nawalan ng trabaho si Javier. 4 na buwan na ang nakalipas, nakatanggap sila ng abiso ng pagpapaalis mula sa kanilang tahanan. 3 buwan na ang nakalipas, eksaktong nang malaman nila ang tungkol sa mana ng aking kapatid, sinimulan nila ang mga pamamaraan upang makakuha ng kustudiya sa aking mga apo. Itinaas ni Maricar ang kaniyang ulo, ang kaniyang mga mata ay namumula-mula sa pag-iyak. Ma, pakiusap. Hayaan mo akong matapos, anak. Ang boses ko ay matatag, ngunit hindi malupit. Natuklasan din ng investigador na ikaw at si Javier ay nabubuhay sa mga utang at credit card. May utang kayo na abot sa 1.5 milyon na pinagsama-samang utang. Sinuri ng hukom ang mga dokumento na ibinigay ko. At naniniwala ka ba na ang mana ng iyong mga apo ang solusyon na hinahanap nila para sa kanilang mga problema pinansyal? Hindi ako naniniwala, kagalang-galang na hukom. Alam ko. Tiningnan ko ng direkta si Maricar. Dahil 1 linggo na ang nakalipas, tinawagan ako ng aking anak sa telepono sa unang pagkakataon sa loob ng 13 taon.
Ang pagkabigla sa silid ay kapansin-pansin. Maging ang aking mga apo ay tumingin sa akin nang may pagtataka dahil hindi ko sinabi sa kanila ang tungkol sa tawag na ito. At ano ang sinabi niya sa tawag na iyon? Tanong ng hukom. Sinabi niya sa akin na nag-mature na siya, na nalampasan niya ang kaniyang mga problema, at gusto niyang bawiin ang kaniyang mga anak. Nang tanungin ko siya kung bakit pagkatapos ng napakahabang panahon, sinabi niya na nag-iipon siya ng pera upang ialok sa kanila ng isang mas mahusay na buhay. Nag-pause ako ng dramatiko. Pagkatapos ay tinanong ko siya tungkol sa mana ng aking kapatid. Nagkaroon ng mahabang katahimikan at pagkatapos ay sinabi niya, "Ma, ang pera na iyon ay pag-aari ng aking mga anak. Gusto ko lang siguraduhin na matatanggap nila ito sa tamang oras." At ano ang isinagot mo? Sinabi ko sa kanya na ang kaniyang mga anak ay may access na sa mana na iyon sa pamamagitan ko, ang kanilang legal na tagapangalaga, na ang pera ay ligtas sa isang trust fund hanggang sa umabot sa 21 na taong gulang ang bawat isa sa kanila. Doon ganap na nagbago ang kaniyang tono. Tinakpan ni Maricar ang kaniyang mukha sa kaniyang mga kamay, alam ang darating. Sinabi niya sa akin na bilang kanilang tunay na ina, mas may karapatan siyang pamahalaan ang mana na iyon kaysa sa akin. Sinabi niya sa akin na kumonsulta siya sa isang abogado at maaari siyang lumaban ng legal para sa kustudiya. Binantaan niya ako, kagalang-galang na hukom. Sumandal ang hukom. Paano kanya binantaan? Sinabi niya sa akin na kung hindi ko voluntaryong ililipat ang kustudiya at kontrol sa mana, aakusahan niya ako ng pagdukot. Sinabi niya sa akin na mayroon siyang mga saksi na maaaring magpatotoo na sadyang inilayo ko ang mga bata sa kaniya. Sinabi niya sa akin na ang isang hukom ay palaging papanig sa isang tunay na ina kaysa sa isang lola. Biglang tumayo si Arnel mula sa kaniyang upuan. "Lola, bakit hindi mo sinabi sa amin na binantaan ka niya? Dahil ayaw kong mag-alala pa kayo ng higit pa kaysa sa kinakailangan." Malambot kong sagot. At dahil alam ko na lalabas ang katotohanan sa tamang oras. Tinapik ng hukom ang kaniyang maso. "Binata, pakiusap, umupo ka." Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. "Ginang Reyes, na-record mo ba ang phone conversation na iyon?" "Hindi po, kagalang-galang na hukom, ngunit mayroon akong mas mahusay." Bahagya akong ngumiti. Pagkatapos ng tawag na iyon, nagpadala sa akin ang aking anak ng ilang text message kung saan inulit niya ang kaniyang mga banta. Ang mga mensaheng iyon ay nakasave sa aking telepono at ipinrint ko para sa hukuman. Kinuha ko ang mga printout ng mensahe at ibinigay ang mga ito sa clerk. Binasa ng hukom ang mga ito ng tahimik, ang kaniyang ekspresyon ay nagiging mas malubha sa bawat mensahe. "Maaari mo bang basahin ang ilan sa mga mensaheng ito sa hukuman?" Tanong ng hukom. Kinuha ko ang mga printout at binasa sa isang malinaw na boses. Mensahe mula Hulyo 18. "Ma, pag-isipan mo itong mabuti. Ako ang tunay na ina at panigan ako ng sinumang hukom. Huwag mo nang pahirapan pa ito kaysa sa kinakailangan." Patuloy ko. Mensahe mula Hulyo 20. "Nakikipag-usap ako sa aking abogado. Sinasabi niya na ang ginawa mo ay maaaring ituring na." At ang huling mensahe, tumigas ang boses ko mula Hulyo 22. "Ma, kung ibibigay mo sa akin ang kustodiya ng voluntaryo, maaari tayong makipagkasundo sa mana. 50-50. Itatago mo ang kalahati dahil inalagaan mo sila. Itatago ko ang kalahati dahil ako ang kanilang ina. Ngunit kung pilitin mo akong magdemanda, makukuha ko ang lahat." Inilagay ng hukom ang mga dokumento sa kaniyang mesa at tumingin ng direkta kay Maricar. "Ginang Reyes, kinukumpirma mo ba na nagpadala ka ng mga mensaheng ito?" Umiyak si Maricar, hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Ang kaniyang abogado ay tila ganap na natalo. "Kagalang-galang na hukom," malambot kong sabi. "Gusto kong maging malinaw na hindi ako naghahanap ng paghihiganti laban sa aking anak. Naiintindihan ko na dumaan siya sa mahihirap na panahon noong bata pa siya. Naiintindihan ko na ang maagang pagiging ina at mga problema sa kalusugan ng isip ay maaaring humantong sa desperadong desisyon.
Tiningnan ko si Maricar nang may kalungkutan, ngunit may determinasyon din. Ngunit ang hindi ko matanggap ay pagkatapos ng 30 taon ng ganap na pagkawala, pagkatapos na pormal na talikdan ang kaniyang mga karapatan bilang isang ina, pagkatapos na bumuo ng isang bagong pamilya at ganap na kalimutan ang tungkol sa mga batang ito, bumalik siya ngayon dahil lamang may pera na kasangkot. Ano ang hinihiling mo sa hukuman? Tanong ng hukom. Nakumpirmahin ang aking permanenteng legal na kustodiya sa aking mga menor de edad na apo, naganap na tanggihan ang demanda ni Maricar para sa kustodiya, at na maglabas ng restraining order na pumipigil kay Maricar na lumapit sa mga bata maliban kung sila, kapag sila ay nasa hustong gulang na, ay voluntaryong magpasya na makipag-ugnayan sa kaniya. Sumigaw si Maricar mula sa kaniyang upuan. Hindi mo maaaring kunin ang aking mga anak sa akin magpakailanman. Lumingon ako sa kaniya na may ekspresyon na pinaghalong sakit at katatagan. Anak, ikaw mismo ang nagbigay sa kanila 30 taon na ang nakalipas. Wala akong kinukuha sa iyo, pinoprotektahan ko lang ang inabandona mo. Nagdeklara ang hukom ng 30 minutong recess upang suriin ang lahat ng dokumentasyon na ipinakita. Bahagyang nawalan ng laman ang bulwagan ng hukuman, ngunit nanatili akong nakaupo sa aking lugar, hawak ang aking purse sa aking dibdib na para bang ito ay isang protective shield. Lumapit sa akin ang aking mga apo, pinalibutan ako ng kanilang mga braso sa isang tahimik na yakap na nagsasalita ng higit sa 1,000 salita. Lola, bulong ni Andrea, bakit hindi mo kailanman sinabi sa amin na isinulat niya na tinalikdan niya kami? Dahil gusto kong magkaroon kayo ng pagkakataon na bumuo ng sarili ninyong opinyon tungkol sa inyong ina kapag kayo ay nasa hustong edad na upang maintindihan, sagot ko, hinahaplos ang kaniyang buhok. Ayaw kong lumaki kayo na may puot sa inyong puso. Kinumot ni Arnel ang aking kamay. Ngunit nagsinungaling ka sa amin sa lahat ng mga taong ito nang sinabi mo sa amin na baka babalik siya. Hindi ako nagsinungaling, mahal ko. Palaging may posibilidad na magiging matanda siya at babalik para sa tamang dahilan. Kumapit ako sa pag-asang iyon sa loob ng mahabang panahon. Tumingin ako kung saan nakaupo si Maricar kasama ang kaniyang abogado na nag-uusap sa desperadong bulungan. Ngunit nang tawagan niya ako 1 linggo na ang nakalipas, alam ko kaagad na hindi siya bumalik para sa inyo. Bumalik siya para sa pera. Umupo si Emilita sa tabi ko. Ano ang mangyayari ngayon, Lola? Hindi ko alam, anak ko. Ngunit alam ko na sinabi natin ang totoo at iyon lang ang magagawa natin. Sa panahon ng recess, pinanood ko si Maricar na dahan-dahang lumapit sa amin. Sinubukan siyang pigilan ng kaniyang abogado, ngunit hindi niya pinansin. Naglakad siya ng may nag-aatubiling mga hakbang na para bang ang bawat paa ay isang bundok na akyatin. Ma, sabi niya sa isang sirang boses, maaari ba tayong mag-usap ng pribado? Nagsimula siya at nanginginig ang kaniyang boses tulad ng noong bata pa siya at may nagawa siyang mali. Alam kong gumawa ako ng mga kakilakilabot na pagkakamali, ngunit nagbago ako. Talagang nagbago ako. Nagbago ka ba, Maricar, o kailangan mo lang ng pera? Ang aking tanong ay direkta, ngunit hindi malupit. Pagkatapos ng napakaraming taon, nakuha ko ang karapatan sa brutal na katapatan. Ibinaling niya ang kaniyang tingin. Parehong totoo. Opo, kailangan ko ng pera, ngunit namiss ko rin ang aking mga anak sa lahat ng mga taong ito. Namiss mo sila? Bahagyang tumaas ang boses ko. Maricar, mayroon kang 13 taon para mamiss sila. 13 taon para tumawag, sumulat, magpadala ng postcard sa Pasko. 13 taon para magtanong kung kumusta sila, kung may kailangan sila, kung naaalala ka nila. Natakot ako, bulong niya. Natakot ako na kamuhian nila ako dahil sa pag-abandona sa kanila. Kung gayon, bakit ngayon? Bakit pagkatapos ng 13 taon ng takot, bigla kang nagkaroon ng lakas ng loob na ipaglaban sila sa hukuman? Sumandal si Maricar sa bintana na para bang nangangailangan ng pisikal na suporta upang ipagpatuloy ang usapan. Dahil sinabi sa akin ni Javier na kung hindi ko susubukan na bawiin ang aking mga anak at ang kanilang mana, iiwan niya ako. Sinabi niya sa akin na hindi siya maaaring manatili sa isang babae na nagbigay ng 7.5 milyon dahil sa pagiging hangal.
Ang brutal na katapatan ng kaniyang pag-amin ay humuli sa akin ng hindi handa. Sa isang sandali, nakita ko ang takot na batang babae na minsan siya nahuli sa pagitan ng imposibleng mga desisyon. Kung gayon hindi ka nagbago sa lahat, sabi ko ng may malalim na kalungkutan. 33 taon na ang nakalipas, gumawa ka ng desisyon batay sa kung ano ang hinihingi sa iyo ng isang lalaki. Ngayon, narito ka para sa parehong dahilan. Hindi iyon ganon kasimple. Tumaas ang boses niya, ngunit agad siyang lumingon upang siguraduhin na walang nakaririnig sa amin. Ma, hindi mo naiintindihan ang presyo na pinagdaanan ko. Sinusuportahan ako ni Javier sa lahat ng mga taong ito. Kung wala siya, wala akong anuman. Wala akong trabaho, wala akong sariling bahay, wala akong ipon. At paano ang tungkol sa isa mo pang anak? Ang anak na kaya mong palakihin dahil ito ay kumbinyente para sa inyong relasyon. Nadapa si Maricar na para bang sinampal ko siya. Iba si Paul. Ipinanganak siya sa loob ng aking kasal kay Javier. Bahagi siya ng aming mga plano. Sina Arnel, Emilita at Andrea ay mga anak mo rin. Maricar, karapat-dapat din sila sa walang pasubaling pagmamahal. Ngunit hindi ko maibibigay sa kanila iyon. Sumabog siya. Tumulo ang luha sa kaniyang mukha. Bata ako nang magkaroon ako sa kanila. Hindi ko alam kung paano maging isang ina. Sa tuwing umiiyak si Arnel, umiyak din ako. Sa tuwing nagkakaroon ng nightmare si Emilita, nagkaroon ako ng panic attack. Hindi ko sila kaya. Sa unang pagkakataon sa usapang ito, nakaramdam ako ng pagkahabag para sa aking anak. Kung gayon, bakit hindi ka humingi sa akin ng tulong sa oras na yon? Bakit hindi ka lumapit sa akin at sinabing, Ma, hindi ko ito kaya mag-isa. Dahil natakot ako na huhusgahan mo ako. Natakot ako na iisipin mong masamang ina ako. Maricar, lumambot ang boses ko. Tutulungan kita. Makakahanap tayo ng paraan upang palakihin sila ng magkasama, ngunit pinili mong tumakas. Pinili mong iwanan sila ng ganap. Alam ko, umiyak siya. Alam ko. At nabuhay ako sa pagkakasala na yon sa lahat ng mga taong ito. Ngunit ngayon maaari akong mag-alok sa kanila ng isang bagay na mas mahusay. Sa mana, maaari ko silang bigyan ng buhay na hindi ko kailanman maibibigay sa kanila noon. Sa mana, Maricar, nakikinig ka ba sa akin? Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa 13 taon ng pagkawala. Ito ay tungkol sa pagsulat mo ng pagtalikod sa mga karapatan ng magulang. Ito ay tungkol sa pagbuo mo ng isa pang pamilya at ganap na pagkalimot sa kanila. Tumayo si Maricar at sa isang sandali ay nakita ko ang isang kislap ng determinasyon na nagpakilala sa kaniya noong bata pa siya. Ma, sa legal, ako pa rin ang kanilang tunay na ina. Ang papel na isinulat ko ay hindi notarized. Hindi ito ipinakita sa harap ng hukom. Sa technical, wala itong ganap na legal na bisa. At narito na. Lumabas ulit ang tunay na Maricar, nagkalkula at mapanlinlang. Kaya, hindi ito kailanman tungkol sa pagbawi ng iyong mga anak. Ito ay tungkol sa pagkapanalo ng isang legal na kaso upang maabot ang pera. Ito ay tungkol sa parehong bagay, iginiit niya. Ma, maaari tayong makipagkasundo. Kukunin ko ang mga bata, ngunit maaari mo silang bisitahin kahit kailan mo gusto. Maaari nating ibahagi ang responsibilidad ng pagpapalaki sa kanila at tungkol sa mana. Maaari nating hatiin ito ng patas. Gumastos ka ng pera sa kanila sa lahat ng mga taong ito. Makatarungan na makatanggap ka ng kabayaran. Kabayaran? Ang salita ay lumabas sa aking bibig na parang lason. Maricar, sa tingin mo ba pinalaki ko ang iyong mga anak na umaasang makakuha ng pinansyal na gantimpala? Sa tingin mo ba dinala ko sila sa doktor nang may lagnat sila dahil umaasa akong may magbabayad sa akin para doon? Sa tingin mo ba nagpuyat ako buong gabi nang magkaroon sila ng nightmare dahil umaasa akong makakatanggap ng pera bilang kapalit? Tigilan mo na. Tigilan mo na lang. Tinakpan ni Maricar ang kaniyang mga tainga tulad ng isang bata na ayaw marinig ang totoo. Hindi ako titigil, Maricar, dahil ito ang kailangan mong marinig. Hindi ko pinalaki ang mga batang iyon bilang isang pamumuhunan. Pinalaki ko sila dahil mahal ko sila, dahil sila ang aking dugo. Dahil nang inabandona mo sila, may isang taong kailangang mahalin sila ng walang pasubali.
Ibinaling ni Maricar ang kaniyang mga kamay at tumingin sa akin na may ekspresyon na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Ito ang parehong tingin niya noong teenager siya nang napagtanto niya na nakagawa siya ng malubhang pagkakamali. "Ma," sabi niya sa isang napakaliit na boses, "ano ang kailangan kong gawin upang mapatawad mo ako?" Ang tanong ay humuli sa akin ng hindi handa. Sa loob ng maraming taon, naisip ko ang sandaling ito. Naisip ko kung ano ang sasabihin ko sa kanya kung humingi siya ng kapatawaran. Ngunit ngayon na nandito na ako, hindi madaling lumabas ang mga salita. Maricar, ang kapatawaran ay hindi isang bagay na nakikipagnegosasyon ka. Hindi ito isang bagay na nakukuha mo bilang kapalit ng paggawa ng mga tamang bagay. Ngayon, ang kapatawaran ay isang bagay na ibinibigay mo dahil pinili mong palayain ang iyong sarili mula sa hinanakit. Kaya, pinatatawad mo ako? Tiningnan ko ang aking anak, ang 39 taong gulang na babae na ito na naghahanap pa rin ng pag-apruba ng kaniyang ina. At nakaramdam ako ng isang komplikadong pinaghalong pag-ibig, pagkabigo, kalungkutan at pag-asa. Pinatatawad kita sa pagiging isang takot na bata na hindi alam kung paano maging isang ina. Pinatatawad kita sa paggawa ng desperadong desisyon nang nakaramdam ka ng pagkabigla. Pinatatawad kita sa pagtakas ng naging masyadong mabigat ang responsibilidad. Ngumiti si Maricar ng may pag-asa, ngunit nagpatuloy ako. Ngunit hindi kita mapapatawad sa pagbabalik lamang kapag may pera na kasangkot. Hindi kita mapapatawad sa pagbabanta sa akin ng kulungan upang makuha ang gusto mo. At hindi ko papayagan na saktan mo ulit ang mga batang iyon. Nawala ang ngiti sa kaniyang mukha, kaya wala akong magagawa. Opo, mayroon kang magagawa, matatag kong sagot. Maaari kang bumalik sa iyong buhay, magtrabaho sa iyong mga personal na problema, at kapag ikaw ay tunay na nag-mature at nagbago, kapag maaari kang mag-alok ng tunay na pagmamahal nang walang inaasahang kapalit. Kung gayon marahil ang iyong mga anak ay magpapasya para sa kanilang sarili kung gusto nilang makilala ka. At ang mana? Ang mana ay pag-aari nila, Maricar, at sisiguraduhin kong matatanggap nila ito kapag handa na silang pamahalaan ito ng may pananagutan. Lumitaw ang isang opisyal ng hukuman sa pasilyo. Tapos na ang recess. Handa na ang hukom na magpatuloy. Habang naglalakad kami pabalik sa bulwagan ng hukuman, marahan akong hinawakan ni Maricar sa braso. "Ma, isang huling tanong. Kung babawiin ko ang demanda ngayon, papayagan mo ba akong makita ang mga bata paminsan-minsan para sa mga sinuperbisahang pagbisita?" Huminto ako at tumingin ng direkta sa kaniyang mga mata. Ang desisyong iyon ay hindi sa akin, Maricar. Nasa kanila. Kung gusto nilang makilala ka, igagalang ko ang kanilang desisyon, ngunit hindi ko sila pipilitin na gawin ito. Pumasok kami sa bulwagan ng hukuman kung saan naghihintay ang hukom sa amin, at alam kong ang susunod na ilang minuto ay magtatakda ng kinabukasan ng aking pamilya. Kinuha ni Hukom Teodoro Manuel ang kaniyang lugar sa bench at ang bulwagan ng hukuman ay napuno ulit ng kapansin-pansing atensyon. Bumalik si Maricar at ang kaniyang abogado na si Marco Santos sa kanilang mesa, ngunit masasabi kong may nagbago sa kaniyang posture. Mas nakayuko siya, mas maliit, na para bang ang usapan sa pasilyo ay nag-alis ng lahat ng kaniyang lakas para lumaban. "Mga ginang at ginoo," nagsimula ang hukom sa isang solemne na boses. "Nagkaroon ako ng oras upang suriin ang lahat ng dokumentasyon na ipinakita. At kailangan kong sabihin na ang kasong ito ay nagpapakita ng napakalaking nakakagambalang elemento na lumalampas sa isang simpleng pagtatalo sa kustudiya." Tumingin siya ng direkta kay Maricar. "Ginang Reyes, pagkatapos suriin ang pagtalikod sa mga karapatan ng magulang na isinulat ng sarili mong kamay, ang mga text message kung saan binantaan mo ang iyong ina, at ang nakadokumentong kasaysayan ng pag-abandona sa loob ng 13 taon. Mayroon akong napakaseryosong mga tanong na itatanong sa iyo." Tumayo si Maricar nang nanginginig, sumandal sa mesa upang mapanatili ang kaniyang balanse. "Kinukumpirma mo ba na voluntaryo mong isinulat ang pagtalikod sa mga karapatan ng magulang na may petsang Oktubre 15, 2011? Kagalang-galang na hukom, nakialam si Abogado Marco Santos.
Ang aking kliyente ay dumadaan sa isang matinding krisis sa kalusugan ng isip sa oras na iyon. Hindi siya maaaring panagutin para sa mga desisyon na ginawa sa ilalim ng mga pangyayaring iyon. Abogado Santos, sagot ng hukom sa isang malubhang tono. Sinuri ko ang mga ulat medikal na ipinakita mo bilang ebidensya ng depresyon ng iyong kliyente. Ang mga dokumento ay nagpapakita na siya ay discharged mula sa psychiatric treatment 2 buwan bago isulat ang pagtalikod na iyon. Ayon sa mga record medikal, pinatunayan ng kaniyang doktor na siya ay matatag sa pag-iisip at hindi nagdudulot ng panganib sa kaniyang sarili o sa iba. Nadapa si Maricar at tinulungan siya ng kaniyang abogado na umupo. Bukod pa rito, patuloy ng hukom, sinuri ko ang mga pampublikong record at natagpuan na si Ginang Maricar Reyes ay legal na nagpakasal kay Ginoong Javier Domingo noong Disyembre 20, 2011, tugong buwan lamang pagkatapos isulat ang pagtalikod sa mga karapatan ng magulang. Maaari mo bang ipaliwanag kung paanong ang isang taong walang kakayahan sa pag-iisip na gumawa ng mga desisyon tungkol sa kanilang mga anak ay maaaring sabay-sabay na gumawa ng legal na desisyon na magpakasal? Ang katahimikan sa bulwagan ng hukuman ay ganap. Naririnig ko ang tibok ng sarili kong puso habang hinihintay ko ang sagot ng aking anak. Kagalang-galang na hukom, sabi ni Maricar sa isang sirang boses. Gusto ko lang magsimulang muli. Akala ko magiging mas mahusay iyon para sa lahat. Mas mahusay para sa lahat o mas mahusay para sa iyo? Ang tanong ng hukom ay direkta at matalim. Sumabog si Maricar sa pag-iyak at hindi makasagot. Nagpatuloy ang hukom. Ginang Reyes, sinuri ko rin ang mga record ng eskwelahan ng iyong anak na si Paul na ipinanganak noong 2012. Ang mga dokumento ay nagpapakita na ikaw ay naging isang naroroon at aktibong ina sa kaniyang edukasyon. Dumalo ka sa mga parent meeting, mga school event, at nagpanatili ng isang matatag na tahanan para sa kaniya sa loob ng 11 taon. Nagpapakita ito na mayroon kang kakayahan na maging isang ina, ngunit pinili mong gamitin ang kakayahan na iyon sa bata lamang na kumbinyente para sa iyo. Bawat salita mula sa hukom ay bumagsak na parang martilyo sa kabaong ng pag-asa ni Maricar. Pinanood ko siyang bumagsak sa kaniyang upuan, ganap na natalo. Ngunit ang pinakanakakabahala sa lahat, sabi ng hukom, itinaas ang mga nakaprint na text message, ay ang mga tahasang banta na ginawa mo sa iyong ina. Ang pagbabanta sa mga huwad na akusasyon ng pagdukot ay hindi lamang masama sa moral, kundi bumubuo ng pangingikil, isang malubhang krimen. Tumayo si Abogado Marcos Santos ng desperado. Kagalang-galang na hukom, humihiling ako ng recess upang kumonsulta sa aking kliyente tungkol sa posibilidad ng pagbawi ng demanda. Abogado Santos, matatag na sagot ng hukom, sa liwanag ng ebidensya na ipinakita, lalo na ang mga banta ng pangingikil, mayroon akong legal na obligasyon na i-refer ang kasong ito sa opisina ng taga-usig ng distrito upang suriin kung dapat ba itong magsampa ng mga kriminal na kaso laban sa iyong kliyente. Sumigaw si Maricar mula sa kaniyang upuan. Huwag, pakiusap. Gusto ko lang bawiin ang aking mga anak. Ginang Reyes, sabi ng hukom sa isang malubhang boses, hindi mo ginusto na bawiin ang iyong mga anak. Ginusto mong bawiin ang pera ng mana. Napakalinaw ng ebidensya tungkol doon. Lumingon siya sa akin. Ginang Eleanor Reyes, gusto mo bang magsampa ng kaso para sa pangingikil laban sa iyong anak? Ang tanong ay humuli sa akin nang hindi handa. Sa loob ng ilang linggo, naisip ko ang sandaling ito, ngunit hindi ko naisip na kailangan kong magpasya kung ipadadala ko ba sa kulungan ang sarili kong anak. Tiningnan ko si Maricar na nakatingin sa akin nang may nagmamakaawang mga mata. Pagkatapos ay tiningnan ko ang aking mga apo na naghihintay sa aking sagot na may tensyonadong ekspresyon. Sa wakas, tiningnan ko ang aking puso at natagpuan ang isang sagot na nagulat maging ako. Kagalang-galang na hukom, hindi ko gustong magsampa ng kriminal na kaso laban sa aking anak. Huminga ng malalim si Maricar, ngunit nagpatuloy ako. Gayunpaman,
Hinihiling ko ang isang restraining order na nagbabawal sa kaniya na makipag-ugnayan sa aking mga apo o sa akin sa loob ng minimum na 5 taon, maliban kung sa pamamagitan ng isang legal na kinatawan at sa naunang pag-apruba ng hukuman na ito. Tumango ang hukom. Iyan ay tila isang makatwirang kahilingan. Meron pa ba, Ginang Reyes? Opo, kagalangang-galang na hukom. Hinihiling ko na itatag sa pampublikong record na voluntaryong tinalikdan ni Ginang Maricar Reyes ang lahat ng kaniyang karapatan bilang magulang kina Arnel, Emelita at Andrea Reyes noong Oktubre 15, 2011 at na ang anumang pagtatangka sa hinaharap na angkinin ang kustodiya o mga karapatan sa mga menor de edad na ito ay ituturing na walang kabuluhan at walang legal na merito. Ipinagkakaloob, sabi ng hukom, gumagawa ng mga tala sa kaniyang mga dokumento. Tumayo si Maricar, umuugoy. Ma, pakiusap, huwag mong gawin ito. Huwag mong kunin ang aking mga anak sa akin magpakailanman. Lumingon ako sa kaniya at sa unang pagkakataon sa buong pagdinig na ito, lumabas ang aking boses na malambot ngunit hindi natitinag. Maricar, wala akong kinukuha sa iyo. Binitawan mo sila 13 taon na ang nakalipas. Isinulat mo ang pagtalikod na iyon. Pinili mong bumuo ng isa pang pamilya at kalimutan ang tungkol sa kanila. Pinoprotektahan ko lang ang inabandona mo. Ngunit sila ang aking mga anak. Umiyak siya. Hindi, matatag kong sagot. Sila ang mga bata na nagkaroon ka, ngunit ako ang nagpalaki sa kanila. Ako ang nagmamahal sa kanila ng walang pasubali. Ako ang nagsakripisyo ng aking kapayapaan ng isip, ang aking kalusugan, at ang aking pera upang bigyan sila ng isang matatag na tahanan. Tumayo si Arnel mula sa kaniyang upuan sa gallery. Kagalang-galang na hukom, maaari ba akong magsalita ng anuman? Tumango ang hukom. Pakiusap lumapit. Naglakad ang aking apo sa stand na may dignidad ng isang matanda, bagaman nakikita ko sa kaniyang mga mata ang sakit ng bata na minsan siya. Kagalang-galang na hukom, gusto kong maging malinaw para sa record na hindi namin itinuturing si Maricar Reyes na aming ina. Siya ang babae na nagbigay sa amin ng buhay, ngunit ang aming ina ay si Eleanor Reyes, ang babae na nagpalaki sa amin, nag-aral sa amin, nagmamahal sa amin, at hindi kailanman nag-abandona sa amin. Lumingon siya kay Maricar, at gusto kong malaman mo Maricar na kung sakaling tunay kang magbago sa hinaharap, kung maaari kang mag-alok ng tunay na pagmamahal nang walang inaasahang kapalit, kung maaari mong patunayan na tunay kang nag-mature, kung gayon, marahil isa sa alang-alang namin na makilala ka bilang isang tao, ngunit hindi ka kailanman magiging aming ina. Ang titulo na iyon ay kinita ni Lola Eleanor. Umiyak si Maricar nang hindi makontrol, ngunit hindi pa tapos si Arnel. At tungkol sa mana ni Tito Arthur, gusto kong malaman mo na kapag nag-21 taong gulang kami at maaari nang malayang itapon ang pera na iyon, isang bahagi ay pupunta kay Lola Eleanor dahil karapat-dapat siyang gantimpalaan para sa lahat ng mga sakripisyo na ginawa niya para sa amin. Tumayo si Emelita at Andrea mula sa kanilang mga upuan at sumali sa kanilang kapatid sa harap ng stand. Gusto ko ring sabihin ang isang bagay, sabi ni Emelita sa isang malinaw na boses. Maricar, hindi kita kinamumuhian, ngunit hindi rin kita kilala. Para sa akin, ikaw ay isang estranghero na nagbahagi ng ilan sa kaniyang DNA sa akin. Ang aking tunay na pamilya ay narito kasama ang aking Lola Eleanor at ang aking mga kapatid. Tiningnan ni Andrea, ang bunso, nang direkta si Maricar sa mga mata. At gusto kong malaman mo na kung bumalik ka para sa pag-ibig, kung bumalik ka dahil talagang na-miss mo kami, baka nakabuo kami ng isang bagay. Ngunit bumalik ka para sa pera. At iyan ang nagsasabi sa amin ng lahat ng kailangan naming malaman tungkol sa kung sino ka talaga. Bahagyang tinapik ng hukom ang kaniyang maso. Sa pamamagitan nito, nagpapasya ang hukuman na ito ng sumusunod. Ang permanenteng legal na kustodeya ni Ginang Eleanor Reyes sa mga menor de edad na sina Emelita Reyes at Andrea Reyes ay kinukumpirma. Ang isang pimataong restraining order ay itinatag laban kay Ginang Maricar Reyes. Ang demanda para sa kustodiya na isinampa ni Ginang Maricar Reyes ay idineklara na walang bisa at pinagbabawalan siyang magsampa
ng katulad na mga kaso sa hinaharap ng walang malaking bagong ebidensya ng pagbabago sa mga pangyayari. Ganap na bumagsak si Maricar, sinuportahan lamang ng kaniyang abogado. "Ma," bulong niya, "kailan mo ako tuluyang mapapatawad?" Naglakad ako patungo sa kanya ng dahan-dahan, nararamdaman ang bigat ng lahat ng mga taong ito sa aking mga balikat. Nang makarating ako sa kaniyang tabi, inilagay ko ang aking kamay sa kaniyang pisngi na may luha. "Maricar, matagal na kitang pinatawad? Ngunit ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan na maaari ko nang hayaan kang saktan ulit ang mga batang ito. Sapat na ang kanilang pagdurusa." "Ano ang gagawin ko ngayon?" tanong niya sa isang nawawalang boses ng maliit na batang babae. "Babala ka sa iyong tahanan. Aalagaan mo ang anak na mayroon ka. Magtatrabaho ka sa iyong sarili, sa pagiging isang mas mahusay na tao. At marahil balang araw sa hinaharap, kapag tunay kang nagbago, ang aking mga apo ay magpapasya para sa kanilang sarili kung gusto kanilang makilala. At kung iwanan ako ni Javier dahil hindi ko nakuha ang pera?" Bumuntong hininga ako ng malalim. Kung gayon, marahil oras na para matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa, anak. Marahil oras na para tumigil ka sa pagbabatay ng iyong mga desisyon sa kung ano ang inaasahan sa iyo ng mga lalaki. Tumayo ang hukom na nagpapahiwatig na tapos na ang pagdinig. Ang hukuman na ito ay sarado na. Habang umalis kami sa bulwagan ng hukuman, nakaramdam ako ng isang kakaibang pinaghalong tagumpay at kalungkutan. Nanalo ako sa legal na labanan, ngunit nawalan ako ng pag-asa na bumalik ang aking anak para sa tamang dahilan. Ngunit nang pinalibutan ako ng aking mga apo ng kanilang mga braso sa pasilyo ng hukuman, alam kong ginawa ko ang tamang desisyon. Kung minsan ang pag-ibig ay nangangahulugan ng pagprotekta sa mga mahal mo, kahit na masaktan nito ang mga mahal mo rin. 3 buwan pagkatapos ng paglilitis, nakaupo ako sa aking maliit na kusina. Pinapanood si Andrea na nagsasanay ng gitara para sa kaniyang school recital. Ang liwanag ng gabi ay dumaloy sa bintana at nagpapaliwanag sa kaniyang nakatutok na mukha, nakamukha ko noong edad niya. Si Arnel ay nasa kolehiyo, nag-aaral ng engineering sa isang ganap na scholarship na nakuha namin pagkatapos ng maraming pagsisikap. Si Emelita ay nagtatrabaho ng part-time sa isang bookstore habang tinatapos ang high school. Natagpuan ulit ng buhay ang ritmo nito, ngunit iba, mas mapayapa. Wala na ang patuloy na tensyon ng pagtataka kung may darating na kukuha sa mga bata. Wala nang mga walang tulog na gabi na nag-iisip tungkol sa mga legal na demanda. Ang restraining order ay nagbigay sa amin ng kapayapaan na kailangan namin. Tumunog ang doorbell at pumunta ako upang buksan ito. Si Aling Elma, ang aking kapitbahay at kapatid ng hukom, ay nagdadala ng isang tray ng bagong lutong tamales. "Eleanor, tingnan mo ang dinala ko sa iyo," sabi niya sa kaniyang ngiti ng ina. "Alam kong nagtatrabaho ka ng husto at naisip kong makabubuti ito sa iyo." "Salamat, Elma. Pumasok ka. Magkape tayo." Habang naghahanda kami ng kape, tiningnan ako ni Elma sa ekspresyon na alam kong mabuti. Mayroon siyang sasabihin, ngunit hindi niya alam kung paano magsimula. "Sabihin mo na lang, Elma, kilala kita sa loob ng 40 taon. Tungkol kay Maricar," sabi niya sa wakas. Sinabi sa akin ng aking kapatid na si Teodoro na nagtatanong siya ng impormasyon kung paano iapela ang desisyon. Nakaramdam ako ng buhol sa aking sikmura, ngunit huminga ako ng malalim. At ano ang sinabi nila sa kanya? Na wala siyang legal na batayan upang mag-apela, na ang pagtalikod sa mga karapatan ng magulang na isinulat niya ay balido, lalo na kung isa sa alang-alang ang kaniyang kasunod na pag-uugali. Ngunit Eleanor, mayroon pang iba. Iniwan siya ni Javier noong nakaraang linggo. Kinuha niya ang kanilang anak, si Paul, at sinabi sa kanya na hindi siya maaaring manatili sa isang babae na nawalan ng 7.5 milyon dahil sa pagiging tanga. Ang balita ay tumama sa akin na parang isang sampal. Sa kabila ng lahat ng ginawa sa akin ni Maricar, siya pa rin ang aking anak at masakit na malaman na nagdurusa siya. Saan siya nakatira ngayon? Sa isang maliit na apartment malapit sa downtown. Nagtatrabaho siya sa paglilinis ng mga opisina sa gabi.
Sinasabi ni Teodoro na mukha siyang masama, napakapayat, napakalungkot. Tumigil si Andrea sa pagtugtog ng gitara at lumapit sa amin. Tungkol ba sa aking tunay na mama ang pinag-uusapan ninyo? Oo, mahal ko, sagot ko ng matapat. Tila dumadaan siya sa isang mahirap na panahon. Umupo si Andrea sa tabi ko. Nalulungkot ka ba para sa kanya, Lola? Ang tanong ay humuli sa akin nang may pagkamay gulang nito. Opo, nalulungkot ako. Sa kabila ng lahat ng nangyari, siya pa rin ang aking anak. Hindi ko gusto na malaman na nagdurusa siya. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na may ginawa kaming mali sa pagtatanggol sa aming sarili, hindi ba? Ngumiti ako at hinaplos ang kaniyang buhok. Hindi, mahal ko. Kung minsan sa buhay, kailangan nating gumawa ng mahihirap na desisyon. Maaari kang makaramdam ng pagkahabag para sa isang tao at sa parehong oras ay protektahan ang iyong sarili mula sa kanila. Nagambala kami ni Elma ng marahan. Eleanor, mayroon pang isa na dapat mong malaman. Nagtatanong si Maricar tungkol sa mga bata. Hindi niya nilabag ang restraining order, ngunit nagtatanong siya sa mga kapitbahay kung kumusta sila, kung maayos ba sila sa eskwelahan, kung may kailangan sila. Sa tingin mo ba ay nagpaplano siya ng isang bagay? Tanong ko nang may pag-aalala. Hindi ko alam, ngunit gusto ni Teodoro na malaman mo, baka sakali. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni Andrea, nagpuyat ako iniisip si Maricar. Naiisip ko siya na nag-iisa sa maliit na apartment na iyon, nang walang kaniyang kasintahan, nang walang kaniyang anak, nang walang matatag na trabaho. Naiisip ko ang kaniyang pagsisisi, ang kaniyang kalungkutan, ang kaniyang desperasyon. Kinaumagahan, gumawa ako ng isang desisyon na nagulat maging ako. Pumunta ako sa supermarket at bumili ng isang linggong pagkain. Bigas, beans, manok, gulay, tinapay, gatas. Inimpake ko ang lahat sa mga bag at nagmaneho patungo sa direksyon na ibinigay sa akin ni Elma. Ang gusali ay luma at sira. Umakyat ako sa hagdan patungo sa ikatlong palapag at kumatok sa pinto ng apartment 3B. Narinig ko ang mabagal na mga yabag at pagkatapos ay ang boses ni Maricar sa pinto. Sino iyan? Ako ito, Maricar, ang iyong mama. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Pagkatapos ay ang tunog ng mga trangka na bumubukas. Bumukas ang pinto at nakita ko ang aking anak. Tama si Elma. Mukha siyang masama. Nawalan siya ng maraming timbang. Mayroon siyang malalim na dark circles sa ilalim ng kaniyang mga mata at ang kaniyang mga damit ay malinis ngunit napakaluma. Ma, bulong niya na para bang hindi siya makapaniwala na nandoon ako. Ano? Ano ang ginagawa mo rito? Nagdala ko sa iyo ng ilang bagay, sabi ko, itinaas ang mga bag. Maaari ba akong pumasok? Umalis siya sa gilid at pumasok ako sa apartment. Maliit ito ngunit malinis. Isang lumang sopa, isang mesa sa kusina na may 2 silya, isang maliit na telebisyon. Sa mesa ay nakasalansan ang mga hindi pa nababayarang bill. Bakit? Tanong niya habang inilalagay ko ang mga bag sa kusina. Dahil ikaw ang aking anak, sagot ko ng simple. Dahil sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko kayang makita kang magutom. Bumagsak si Maricar sa sopa at sumabog sa pag-iyak. Ma, nawala ang lahat sa akin. Kinuha ni Javier si Paul. Sinabi niya sa akin na ako ay isang talunan, na nagkaroon ako ng pagkakataon na makakuha ng madaling pera at sinira ko iyon sa pagiging sentimental. Umupo ako sa tabi niya. At ano ang sinabi mo sa kanya? Wala. Hindi ako nagsalita ng anuman dahil alam kong tama siya. Ako ay isang talunan. Nawala ko ang aking mga unang anak. Nawala ko ang mana. Nawala ko si Paul. Nawala ko ang aking bahay. Maricar, sabi ko sa isang malambot ngunit matatag na boses. Hindi mo nawala ang iyong mga unang anak. Inabandona mo sila. May pagkakaiba. Tiningnan niya ako nang may mga mata na namumugto mula sa pag-iyak. Palagi mo akong ipapaalala sa aking mga pagkakamali. Hindi ko ipapaalala sa iyo, ngunit hindi rin kita papayagan na muling isulat ang kasaysayan. Kung talagang gusto mong magbago, kailangan mong magsimula sa pagtanggap ng katotohanan ng ginawa mo. At anong katotohanan iyon? Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana na nakatingin sa kalye.
na nagkaroon ka ng 3 magagandang anak at inabandona mo sila dahil hindi sila kumbinyente para sa iyong bagong relasyon. Na bumuo ka ng isa pang pamilya at ganap na kinalimutan ang tungkol sa kanila sa loob ng 13 taon. Na bumalik ka lamang kapag may pera na kasangkot. Alam ko ang lahat ng iyan, sumabog siya. Nabubuhay ako sa pagkakasala na iyon araw-araw. Lumingon ako sa kanya. Ang pagkakasala ay walang silbi, Maricar. Ang pagkakasala ay nagtatago ng awa sa sarili. Ang may silbi ay ang tunay na pagsisisi at isang tunay na pagnanais na magbago. At paano mo malalaman kung ang aking pagsisisi ay tunay? Dahil kung ito ay tunay, hindi ka sana bumalik na humihiling ng kustodiya. Bumalik ka sana na humihingi ng kapatawaran. Bumalik ka sana na nagtatanong kung paano ka makakatulong, hindi kung ano ang makukuha mo. Nanatiling tahimik si Maricar sa loob ng mahabang panahon. Sa wakas, nagtanong siya, "Mayroon pa bang paraan upang makilala ko ulit ang aking mga anak?" "Marahil," sagot ko. "Ngunit kailangan itong nasa kanilang mga termino kapag handa na sila, kung sakali." "At sa pansamantala?" "Sa pansamantala, magtrabaho ka sa iyong sarili. Kumuha ka ng psikolohikal na tulong. Maghanap ka ng isang matatag na trabaho. Matuto kang mamuhay ng mag-isa nang walang umaasa sa isang lalaki. Maging ang babae na gugustuhin mong maging ina nila." Naglakad ako patungo sa pinto. "Ang pagkain ay magtatagal sa iyo ng 1 linggo. Pagkatapos noon, kailangan mong pamahalaan ang iyong sarili." "Babalik ka ba upang bisitahin ako ulit?" tanong niya sa isang maliit na boses. "Hindi ko alam, Maricar. Iyan ay nakasalalay sa iyo, sa mga desisyon na gagawin mo mula ngayon." Umalis ako sa apartment na nakadarama ng kakaiba. Hindi ko alam kung ginawa ko ba ang tamang bagay sa pagpunta rito, ngunit alam kong hindi ko maaaring hayaan na magutom ang aking anak kahit na ano pa ang ginawa niya. Nang makauwi ako, nasa kusina si Arnel nag-aaral. Tumingala siya nang pumasok ako. "Lola, saan ka nagpunta? Hinahanap kita." "Pumunta ako upang makita ang iyong tunay na mama," sinabi ko sa kanya ng matapat. Agad na nagbago ang kaniyang ekspresyon. "Bakit?" "Dahil gutom siya at siya pa rin ang aking anak." Isinara ni Arnel ang kaniyang mga libro at tiningnan ako ng seryoso. "Lola, sana hindi iyon nangangahulugan na papayagan mo siyang bumalik sa aming buhay." "Hindi, mahal ko. Nangangahulugan iyon na may kakayahan akong makaramdam ng pagkahabag nang hindi kinokompromiso ang ating kaligtasan." Tumango siya ng dahan-dahan. "Sa tingin mo ba ay tunay siyang magbabago?" "Hindi ko alam," sagot ko ng matapat. "Ngunit kung magbabago siya, ito ay dahil nagpasya siyang magbago, hindi dahil pinilit namin siya o iniligtas namin siya." Nang gabing iyon, habang naghahanda ako para matulog, naisip ko ang mga aral na itinuro sa amin ng karanasang ito. Kung minsan, ang pinakatunay na pag-ibig ay ang nagtatakda ng mga hangganan. Kung minsan, ang pagprotekta sa mga mahal mo ay nangangahulugan ng pagtanggi sa mga mahal mo rin. At kung minsan lang, ang hustisya ay hindi paghihiganti. Ang hustisya ay simpleng pagpapahintulot sa natural na kahihinatnan ng mga desisyon ng isang tao na magpakita habang pinipili mo ang pag-ibig kaysa sa hinanakit. 1 taon pagkatapos ng paglilitis, nakaupo ako sa aking hardin, pinapanood ang mga kamatis na itinanim ko sa tagsibol na lumalaki. Nagtapos si Arnel ng may honors sa kolehiyo at nakakuha ng trabaho sa isang engineering firm. Si Emelita ay tinanggap sa kolehiyo na may partial scholarship. Si Andrea, ngayon ay 17, ang nangunguna sa banda ng kaniyang eskwelahan. Ang mana ni Tito Arthur ay nananatiling hindi nagalaw sa kanilang mga trust account, naghihintay na mag-21 taong gulang ang bawat isa sa kanila. Ngunit ang pinakamahalaga, ang aking mga apo ay umunlad ng walang patuloy na anino ng takot sa pag-abandona. Dumating si Aling Elma na may balita. "Eleanor, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay tungkol kay Maricar." "Ano ang nangyari ngayon?" tanong ko, inihahanda ang aking sarili sa pag-iisip. Nag-enroll siya sa psychological therapy. Dumadalo siya ng relihiyoso sa loob ng 6 na buwan. Sinabi sa akin ni Teodoro na siya mismo ang nagbabayad para sa mga session sa kaniyang trabaho sa paglilinis.
Ang balita ay tunay na nagulat sa akin. At mayroon pa, nakakuha siya ng trabaho sa araw bilang isang receptionist sa isang medical clinic. Hindi na siya naglilinis ng mga opisina sa gabi. Mukha siyang mas mahusay, mas matatag. Nagtatanong ba siya tungkol sa mga bata? Hindi. Sa katunayan, sinabi sa kanya na binisita mo siya at sumagot siya na sapat na ang nagawa ng kaniyang mama para sa kanya, na ngayon ay turn niya na upang patunayan na maaari siyang magbago ng walang tulong. Nakaramdam ako ng kakaibang pagmamalaki sa aking anak sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Nang hapong iyon, umuwi si Andrea mula sa eskwelahan na may nag-iisip na ekspresyon. Lola, maaari ba akong magtanong sa iyo ng isang bagay? Palagi, mahal ko. Sa tingin mo ba ay gugustuhin kong kilalanin ang aking tunay na mama? Ang tanong ay hindi ako nagulat. Alam kong darating ang sandaling ito sa kalaunan. Hindi ko alam, Andrea. Ito ay isang desisyon na ikaw lamang ang maaaring gumawa kapag handa ka na. Magagalit ka ba kung balang araw ay magpasya akong makilala siya? Hindi, mahal ko. Ipagmamalaki kita sa paggawa ng sarili mong desisyon bilang isang responsableng matanda. At kung magpasya akong huwag siyang makilala, ipagmamalaki ko rin iyon. Ang desisyon ay ganap na sa iyo. Nang gabing iyon, habang naghahanda ako ng hapunan, nagmuni-muni ako tungkol sa lahat ng pinagdaanan namin. Sa loob ng maraming taon, nagtanim ako ng hinanakit kay Maricar. Hinanakit sa pag-iwan sa akin ng isang responsibilidad na hindi sa akin. Hinanakit sa pagkalimot sa kaniyang mga anak. Hinanakit sa pagbabalik lamang para sa pera. Ngunit ngayon, pagkatapos ng lahat ng oras na ito, napagtanto ko na ang hinanakit ay isang kadena na nagtali sa aming dalawa. Nang binitawan ko ito, pinalaya ko ang aking sarili. Noong nakaraang linggo, nag-19 taong gulang si Emelita. Sa panahon ng pagdiriwang, sinabi niya sa akin ang isang bagay na nagpuno sa aking puso. Lola, salamat sa pagliligtas sa amin. Ngunit higit pa riyan, salamat sa pagtuturo sa amin na ang tunay na pag-ibig ay hindi umaabandona. Si Arnel, ngayon ay 21, ay may ganap na access sa kaniyang mana. Ang unang ginawa niya ay nagtabi ng 500,000 para sa akin. Para sa lahat ng ginastos mo sa amin, sa lahat ng mga taong ito, sinabi niya sa akin. Tinanggap ko ang pera, hindi dahil kailangan ko ito, kundi dahil mahalaga para sa kanya na ibigay ito sa akin. Kung minsan nagtataka ako kung ano ang mangyayari kung bumalik si Maricar para sa tamang dahilan. Kung humingi siya ng kapatawaran sa halip na humingi ng kustodiya, kung nagpakita siya ng tunay na pagsisisi sa halip na mga legal na banta, baka nakahanap kami ng paraan upang magkasama. Baka nakabuo kami ng isang bagay na katulad ng isang pinalawak na pamilya. Baka nagkaroon ng pagkakataon ang aking mga apo na makilala ang kanilang tunay na ina sa ilalim ng malusog na pangyayari. Ngunit ang buhay ay hindi tungkol sa baka. Ito ay tungkol sa mga desisyon na ginagawa namin sa impormasyon na mayroon kami sa sandaling iyon. Pinili kong protektahan ang 3 inabandona na bata. Pinili kong mahalin sila nang walang pasubali nang hindi kaya ng kanilang sariling ina. Pinili kong isakripisyo ang aking kapayapaan ng isip at ang aking mga resources upang bigyan sila ng katatagan. At nang dumating ang oras upang ipagtanggol sila, pinili kong ipaglaban sila ng buong lakas. Wala akong pinagsisisihan sa mga desisyong iyon. Ngayon, habang pinapanood ko si Andrea na nagsasanay ng gitara, si Emelita na nag-aaral para sa kaniyang mga college exam, at si Arnel na nagpaplano ng kaniyang propesyonal na kinabukasan, alam kong ginawa ko ang tamang desisyon. Sila ay responsable, empathetic, masipag na matatanda. Sila ay mabubuting tao na nag-aambag ng positibo sa mundo. Sila ay buhay na patunay na ang walang pasubaling pag-ibig at matatag na mga hangganan ay maaaring magkasama. Kung minsan tinatanong ako ng mga tao kung kinamumuhian ko ba si Maricar para sa ginawa niya. Ang sagot ay hindi. Hindi ko siya kinamumuhian, ngunit hindi ko rin siya pinapalampas. Naiintindihan ko na bata siya nang magkaroon siya ng kaniyang mga anak. Naiintindihan ko na ang pagiging ina ay maaaring nakalulula. Naiintindihan ko na lahat tayo ay nagkakamali. Ngunit naiintindihan ko rin na ang ilang pagkakamali ay may permanenteng kahihinatnan.
At ang pagpili na iwanan ang iyong mga anak ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang desisyon na nagtatakda kung sino ka bilang isang tao. Pinili ni Maricar ang kaniyang bagong buhay kaysa sa kaniyang mga anak. Pinili ko ang mga batang iyon kaysa sa aking kaginhawaan. Pareho kaming nabubuhay sa mga kahihinatnan ng aming mga desisyon. Ang pagkakaiba ay maaari akong matulog ng mapayapa sa gabi, alam na palagi kong inuuna ang kapakanan ng mga bata. Kailangan niyang mamuhay magpakailanman, alam na inabandona niya sila nang kailanganin nila siya ng husto. Kung may isang aral sa lahat ng ito ay ang hustisya ay hindi palaging dumarating sa anyo ng parusa. Kung minsan ang hustisya ay simpleng pagtanggap ng bawat tao eksakto kung ano ang nararapat sa kanilang mga aksyon. Nararapat ako sa walang pasubaling pag-ibig ng aking mga apo dahil binigyan ko sila ng walang pasubaling pag-ibig sa loob ng 13 taon. Nararapat si Maricar sa pagkawala ng pag-ibig na yon dahil pinili niyang mawala sa loob ng 13 taon. Hindi ito paghihiganti. Ito ay natural na kahihinatnan. At marahil kung tunay siyang nagbago, kung tunay siyang nagtatrabaho sa kaniyang sarili, balang araw ay magpapasya ang aking mga apo na bigyan siya ng pagkakataon. Ngunit ito ay magiging desisyon nila sa kanilang mga termino kapag handa na sila. Sa pansamantala, patuloy akong magiging kung ano ang palagi ako. Ang kanilang lola, ang kanilang tagapagtanggol, ang kanilang ligtas na tahanan, ang kanilang walang pasubaling pag-ibig. Dahil ganyan gumagana ang tunay na pag-ibig. Hindi ito umaabandona. Hindi ito nakikipagnegosasyon. Hindi ito nagtatakda ng mga kondisyon. Ito ay simpleng nandyan lang. Matatag tulad ng bukang liwayway. Malakas tulad ng mga ugat ng isang lumang puno. Tahimik tulad ng isang panalangin na hindi nagtatapos. At iyon sa pagtatapos ng araw ay sapat na. Hindi ako nagtanim ng galit. Pero pinili kong maging kalmado, maging matatag. Ang totoo, dapat lang na maramdaman ni Maricar ang bigat ng kaniyang desisyon. Hindi iyon paghihiganti. Natural na kahihinatnan lang iyon. Nang makita ko si Andrea, ang aking bunso, na masayang tumutugtog ng gitara, nalaman ko, tama ang aking desisyon. Ang pag-ibig ko para sa aking mga apo, iyon ang aking walang hanggang panalangin. Sa huli, ang tunay na pag-ibig ay hindi umaalis. Nananatili ito. Kayo po mga mahal kong manonood, nagustuhan niyo ba ang kwento ko? Saan kayo nanonood? Mag-iwan po kayo ng inyong comment at suportahan ninyo ako sa susunod na kwento. Maraming salamat. Huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli.